Nang makalabas ako ng bilangguan, 12-12 ng mamahaling sasakyan ang naghihintay sa gate. Daan-daang kapatid ang nakakita sa akin at sabay-sabay na yumuko. Ang tagal. Nagmakaawa sila na bumalik ako at mamuno. Pero hindi ko sila pinansin. Lumakad ako sa karamihan at lumapit sa asawa kong simpleng ayos. Umaagos ang luha sa kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal ako ng malakas sa mukha. Pinabayaan ko siyang manakit sa akin ng mahigit 1 dosena. Sa wakas, niyakap ko siya at umiyak siya ng todo sa aking mga bisig. Hinalikan ko ang noo niya at mahinang sinabi, Mula ngayon, wala ng Jianglong. sumiksik siya sa aking mga bisig at kumagat ng malakas sa aking balikat, nag-iwan ng marka. Hindi pinapansin ng aking mga kapatid. Hinawakan ko ang kanyang kamay at bulong. Tara na, umuwi na tayo. Noong araw, ako lang na may dalang kutsilyo lumaban sa 1,000 tao na nagpula sa kalahati ng ilog. Tinawag ako ng mga tao na Jianglong, ang dragon ng ilog. Hanggang sa araw ng kasal ko, nang ako ay dinala ng pulis. Nakikita siya sa kanyang damit pangkasal. Umiiyak ng todo. Sa wakas ay naunawaan ko. Kahit gaano pa kaswerte ang isang lalaki, kung hindi niya kayang protektahan ang kanyang pamilya, siya ay duwag. Noong panahon ko sa bilangguan, madalas kong maalala ang kanyang mukha na puno ng luha at nanumpa sa sarili ko na hindi na ako babalik sa ganoong buhay. Nitong mga taon, namuhay ang asawa ko sa kahirapan at hirap. Tumanggi siyang kumuha ng kahit 1 sentimo mula sa sindikato para lang makalayo ako sa aking nakaraan. Ngayon, nakalabas na ako. Pero dahil may record akong kriminal, walang gustong umupa sa akin. Ibinenta niya ang brilyanteng singsing na ibinigay ko sa kanya noon at bumili kami ng maliit na van. Sabay kaming naghahatid ng mga paninda. Mahigpit ang buhay, pero masaya kami. At buntis siya. Ngayon, kapag naiisip ko ang aking sarili na makatayo ng tuwid at maging ama sa aking anak, tuwang-tuwa ako. Hanggang sa araw na ito, naghahatid kami ng mga paninda. Biglang, nabasag ang kanyang tubig. Dali-dali ko siyang dinala sa ospital. Pero nang marating ko ang isang sangandaan, sa sandaling malapit na akong kumaliwa, isang BMW sa tabi ko, ang biglang tumawid sa solidong linya. Sinusubukang sumingit. Karaniwan, pinapahintulutan ko ang iba na mauna. Pero ngayon, may mga anak na. Mahalaga ang bawat segundo. Malapit nang matapos ang berdeng ilaw. Kung papasukin ko siya, kailangan kong maghintay ng 2 pang minuto. Alam ng sinumang nagmamaneho na ang pulang ilaw sa kaliwa ang pinakamatagal na hintay. Tinapakan ko ang gas. Pero hindi umatras ang kabilang sasakyan. Patuloy itong lumalapit sa akin. Palaging bumubusina. Nag-uutos sa akin na magbigay daan. Sa sandaling malapit na kaming magbanggaan, hindi rin ako kumibo. Pinagnitngitan ko ang aking mga ngipin at nagpatuloy. Nang hina ang loob niya, hindi na siya naglakas na harangin ako. Pero nakalampas na ang kotse niya sa intersection. Kaya napilitan siyang kumaliwa kasabay ko. Ibinaba niya ang kanyang bintana at nagsimulang sumigaw sa akin ng galit. Nagmamaneho ng pangit na minivan. Anong pinagmamalaki mo? Sa tingin mo kaya mong bayaran ng BMW ko? Dati, siguradong patay na siya ngayon. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako sumagot. Dahil ang kaligtasan ng asawa ko ang una. Ang asawa ko ay nakahiga sa passenger seat. Mahinang sinabi sa akin. Huwag kang makipag-away kahit kanino. Pumunta muna tayo sa ospital. Tiningnan ko ang asawa ko, hinawakan ang kanyang tiyan, at inaliw siya na huwag mag-alala. Alam ko ang aking mga limitasyon. Gusto kong umatras, pero sino ba naman ang mag-aakala na hindi makakalimutan ng driver na iyon? Bigla siyang sumiksik sa tabi ko. Sinadya niya akong harangin, at saka bigla siyang nagpreno. Nagpreno din ako ng bigla. Ang kotse ay umalog ng malakas. Ang sinturon ng upuan mahigpit na nakadikit sa tiyan ng asawa ko. Sumigaw siya sa sakit. Ang sakit, mahal. Magdahan-dahan ka. Nang makita ang sakit sa mukha ng asawa ko, ang galit sa loob ko, hindi mapigilang magningas ng matindi. Dahan-dahan at maingat akong nagmamaneho. Pero sino ba naman ang mag-aakala? Sadyang bigla siyang magpreno para hadlangan ako. Napakadelikadong galaw para guluhin ako. Akala ko huminto na ang driver ng BMW para makipagtalo sa akin. Kaya naghanda akong bumaba at magpaliwanag na nagmamadali kaming pumunta sa ospital. Pero bigla na lang siyang umalis. Napahinga ako ng maluwag. Akala ko tapos na. Pero hindi ito kasing simple ng akala ko. Mukhang mainit ang ulo niya sa daan. Talagang nagmaneho siya ng napakabagal. Sadyang hinaharang ang daan ko. Nababaliw na ako. Umalis ka sa daan! Kumilos ka! Kailangan naming makarating sa ospital. Sumigaw ako ng busina ng paulit-ulit. Umaasang papayagan niya akong dumaan. Pero parang hindi niya ako naririnig. Hinarang pa rin niya ang daan ko. Sumiklab sa akin ang galit na pumatay. Yaong mga mararahas na araw ay patuloy na kumikislap sa aking isipan. Noong nakaraan, patay na siya ngayon. Nakita ng asawa ko na nawawala na ako. Tiniis niya ang sakit at masayang sinabi, Ang dakilang River Dragon ay dumaan sa napakaraming bagay. Hindi ka pa rin matahimik? Hanggat ikaw ang nasasangkot, hinding-hindi ako matututong maging kalmado. Mahal kita hanggang kamatayan. sa napakaraming taon, hindi ako mahilig sa matatamis na salita, pero hindi ko napigilan. Natatakot ako na may mangyari sa kanya. Mahal na mahal ko siya. Nagngalit ang kanyang ngipin at pabulong na sinabi, Kaya ko ito.
Bilang panganay na kapatid sa loob ng maraming taon, hindi ako pinalaki upang matakot. Sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko. Kung magpapatuloy kami, makararating kami sa elevated road. Iyan ay isang urban expressway. Ang mabagal na pagmamaneho doon ay napakadelikado. Naniwala ako na ang driver ng BMW ay hindi ganoon katanga. Sa oras na naisip ko iyon, biglang bumilis ang BMW sa unahan at lumipat sa kanan para magbigay daan. Napabuntong hininga ako ng ginhawa. Mabilis na apak sa gas. Ayos lang, mahal. Nasa elevated road na tayo ngayon. Darating tayo sa ospital sa lalong madaling panahon. Pumutla ang mukha ng asawa ko dahil sa sakit. At noon, biglang tumunog ang telepono ko. Sinagot ko. Isang nag-aalalang boses ang narinig. Long, malapit na bang manganak ang asawa mo? Pupunta kami sa ospital. Nagpatao ako na gumawa ng napakalaking longevity lock. Solid na ginto. Hindi mo na kailangan pumunta. Hindi na ako tumatanggap ng anumang regalo. Umalis na ako sa buhay na iyon. Long, magkapatid tayo. Hayaan mo kaming makita ka. Hindi ako sumagot dahil nakita ko ang bintana ng BMW na iyon biglang bumaba. Wala akong magawa na panoorin. Ang driver na iyon nagpagpag ng milk tea mula sa sasakyan. Tumama ito mismo sa windshield ko. Sumabog ang milk tea sa windshield ko. Tinakpan ang buong windshield. Nagulat ako ng labis, kaya nahulog ang telepono ko. Hindi ko na makita ang kalsada sa unahan. Ang bilis ko ay mga 80 kilometro bawat oras. Sumigaw ang asawa ko sa takot. Mabilis akong nagbawas ng bilis. Sa isip ko, paulit-ulit kong sinabi, bawas bilis, huwag lumiko bigla. Kahit gaano kalabo ang daan sa unahan, hindi ako pwedeng magpalit ng lane nang walang ingat sa expressway. Itataya ko ang buhay ko para protektahan ang pamilya ko. Pinilit ko ang sarili na bumagal. Nagsimulang tumibok ng malakas ang puso ko. Ang kapatid sa telepono ay naalarma rin. Anong nangyari sa asawa mo? Bakit siya biglang sumigaw? Seatbelt mahigpit kaming niyakap muli. Umiiyak ang asawa ko sa sakit. Hawak ang kanyang tiyan, humihikbi. Ang sakit, mahal. Baliw ang lalaking iyon. Sinusubukan niya tayong patayin. Ang kapatid sa telepono, Long, may nanggugulo ba sa'yo? wala akong panahon para magsalita dahil mukhang may mantika ang milk tea na iyon. Kahit gaano ko patakbuhin ang wipers, ang windshield, laging may makapal na layer ng mantika. Hindi ko makita ang daan sa unahan. Sa sandaling iyon, ang driver ng BMW na iyon huminto sa harap ko muli. Hindi na siya nagmamaneho ng mabagal. Pero ako hindi makita ng malinaw ang daan. Patuloy siyang bumibilis at biglang nagpepreno, sinasadya akong pahirapan. Gusto ko talagang hilahin ang lalaking iyon labas ng kanyang sasakyan. Pero nasa expressway na kami. At ang mga kapatid ko nagagalit na rin sa telepono. May nanggugulo kay Long. Tawagan lahat. Ngayon din. Long, darating kami para hanapin ka. Sabihin mo, nasaan ka? Lahat. Protektahan si Long at ang kanyang asawa. Sina? Hindi ko sila pinansin dahil nung biglang pumreno ang kabilang driver, may opening sa kaliwang lane. Iyon na ang pagkakataon ko para overtake. Mabilis kong pinaikot ang manibela sa kaliwa. Gusto ko siyang mauna sa kaliwa. Masyadong mabagal ang acceleration ng van. Kaya nung pumreno ng malakas ang BMW driver, mabilis niyang napansin na sinusubukan kong overtake. Agad siyang bumalik sa aking lane. Pero nasa halfway na ang kotse ko sa kanyang lane. Ang pagharang ng overtake ay illegal. Nakikitang malapit na kaming magbanggaan. Naisip kong magpreno, pero tumingin ako sa asawa ko sa tabi ko. Nakahawak na siya sa hawakan. Puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Pinagkiskisan ko ang aking mga ngipin. Hindi lang ako hindi nagpreno, kundi lalo ko pang binomba ang gas pedal. Sa huli, nanginig na naman ang BMW driver. Pero sa oras na iyon, ang pagbabago ng isip ay huli na. Bumangga ang harapan ko sa kanyang kotse. Nagkaroon ng malakas na putok. Iningatan kong steady ang manibela para hindi ako madulas. Pero dahil lumilipat na siya ng lane, agad na nag-skid ang kanyang kotse. Muntik na siyang gumulong. Ito ay isang gintong oportunidad. Mabilis kong natapos ang overtake. Sabi ko nga, matibay ang mga BMW. Nakita ko sa rearview mirror na pagkatapos umikot ng kanyang kotse, bahagyang tumama ito sa guardrail. Pinagsak nito ang isa niyang headlight. Pero di nagtagal, naging stable na muli ang kanyang kotse. Ang aking mga aksyon ay talagang nagpagalit sa BMW driver. Pagkatapos niyang ituwid ang kanyang kotse, sinundan niya ako ulit. Napabuntong hininga ako ng malalim. Wala nang ibang paraan. Hindi naman na mas mahina ako sa kanya. Pero talagang hindi kayang habulin ng kotse ko ang kanya. Ang kanyang kotse ay umaabot ng 0 to 60 sa 5 segundo. Pero ang van ko ay puno ng kargada. Kaya ang 0 to 60 ay malamang halos 20 segundo. 4 na beses ang pagkakaiba. Paano ko siya matatakasan? Bukod pa riyan, medyo umaalog na ang kotse ko. Para maging ligtas, kailangan kong huminto sa overpass. Kung tutuusin, hindi ko kayang ipagsapalaran ang kaligtasan ng aking asawa. Huminto ako sa tabi ng kalsada, binuksan ko ang hazard lights. Akala ko kung magpapaliwanag ako ng malinaw, yung driver na iyon ay pakakawalan ako kahit ano paman. Sinamantala ko ang pagkakataon. Mabilis akong bumaba ng kotse at kinuha ang panglinis ng langis para punasan ang windshield. Sa ganitong paraan, makakarating ang asawa ko sa ospital sa pinakamabilis at pinakaligtas na paraan. Nakita ako ng BMW na huminto at pumarada rin ito sa harapan ko. Tila natakot ang driver ng BMW na tatakas ako, kaya umatras pa siya para harangan ang kotse ko. Walang iniwang puwang para makausad ako. Tapos, bumaba siya. Nang bumaba siya,
Itinuro ako ng driver ng BMW at nagsimulang magmura. Nagmamaneho ka ng van at ang yabang mo? Hindi ka nagbigay daan sa BMW? Hindi mo ba alam ang lugar mo sa mundong ito? Noong una, susuntukin ko na sana siya sa mukha. Pero ngayon, para sa asawa ko, kailangan kong lunukin ang galit ko. Sabi ko, hindi kita maaaring paalisin. May buntis sa kotse ko na malapit ng manganak. Kailangan naming makarating sa ospital ng mabilis. Nang marinig ito, lumapit siya sa bintana ko. Tiningnan ang asawa ko. At saka nagulat na sinabi, May mga nganak sa loob ng kotse at nasa daan ka pa nagmamatapang. Kung pinaalis mo lang ako kanina, hindi na sana nangyari ang lahat ng ito. hindi ko talaga maintindihan. Paano ako naging matapang? Nasa left turn lane ako. Nasa solid line ka na. Bawal lumipat ng lane kapag solid line. Kung pinadaan kita, mawawalan pa ako ng 2 minuto. Huwag mo akong lokohin. Nagasgasan mo ang kotse ko. Magbayad ka bago ka umalis. Hindi ko naintindihan. Malinaw na iyong reckless driving mo iyon. Bakit ako ang magbabayad? Nagmamadali akong pumunta sa ospital ngayon. Hayaan natin ang pulis trapiko ang magdesisyon mamaya. Sige, subukan mong umalis. Kung umalis ka, hit and run iyon. Ikaw ang may kasalanan lahat. Akala ko alam niya kailangan ng asawa ko pumunta sa ospital para manganak. Magbabago ang isip niya. Pero hindi. Hindi lang iyon. Nakita niyang nagmamadali ako at ginamit iyon bilang pagkakataon para isisi ang hit and run charge sa akin. Pumikit ako ng kamao. Huwag kang makipag-away. Nangako ka sa akin na hindi ka na makikipag-away. Huminga ako ng malalim. Pinipigilan ang galit ko. Tol, pwede kang tumawag ng pulis. Aayusin ko ang mga bagay sa iyo mamaya. Hinawakan ko ang hawakan ng pinto para pumasok sa kotse. Pero sinipa niya ng masama ang pinto ng kotse ko. Boom! Malakas na bangga. Sinipa niya ang pinto para sarado. Tinuro niya ang ilong ko at sinabi, Sino ka ba sa tingin mo? Ito ay BMW. Sa tingin mo makakalusot ka lang sa pagsasalita? Makinig, ang asawa mo ay nanganganak. Kahit na mamamatay ang sanggol niya, hindi umiikot ang mundo sa'yo. Wala akong oras makipagtalo sa'yo. Malapit ng manganak ang asawa ko. nagkibit balikat siya. Wala akong pakialam. Hindi asawa ko ang nanganganak. Muntik mo akong masagasaan kanina. Kaya magbayad ka na ngayon at lumuhod ka at humingi ng tawad. Nagtanong ako ng gulat. Baliw ka ba? Ha? Isang lalaki sa pangit na minivan ay hindi nagbigay daan sa BMW at sasabihin niyang ako ang baliw. Hindi ko na maintindihan ang mundong ito. Sa sandaling ito, sa wakas naintindihan ko na. Ang taong ito ay talagang basura. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, minamaliit niya ako. Akala niya, mas mahirap ako kaysa sa kanya. Kaya dapat ako ay nasa ilalim niya, umalis sa kanyang daan. Nag-aalala ang asawa ko na baka makipag-away ako. Nakaupo siya sa passenger seat. Uy, wala tayong ganoong kalaking pera ngayon. Ang pera ng asawa ko ay nasa medical card lahat para sa ating anak. Magsulat muna tayo ng IOU at hintayin ang desisyon ng pulis. Okay? Ay nako, wala kahit isang sentimo at naglakas loob ka pang sumingit sa isang BMW. Gusto ko talagang suntukin ang mukha ng pangit na mukha nitong gago. Ngunit ang mga daing ng asawa ko ay patuloy na humihila sa akin pabalik sa katwiran. Pinigil ko ang galit ko at sinabi, Nagbigay na ako sa iyo ng solusyon. Paano kung ganito? Kung maaari, magsulat ng IOU. Pagkatapos ay maghintay na may magdesisyon. Paunahin mo muna kami. Ang bagay ay, bakit ako maghihintay na may magdesisyon? Sinusubukan mo ba kaming dayain ngayon? Alam mong ikaw ang may kasalanan. Sinamantala mo habang malapit ng manganak ang asawa ko. Ninanakawan mo kami para lang makakuha ng kaunting pera mula sa amin. ito ay isang tapat na pagsusuri lamang, ngunit tila sinaktan nito ang pagmamalaki ng driver ng BMW. Galit siyang sumigaw sa akin, Karapat dapat ka bang dayain ng isang tulad ko? likas na itinaas ko ang aking kamay at hinadlangan ang kanyang pulso gamit ang aking siko. Kaya hindi lang siya nakatama sa akin, kundi sumigaw siya sa sakit. Mga taon ng likas na reaksyon ay nagparamdam sa akin nang hindi nag-iisip gamitin ang aking kabilang kamay upang sakalin siya sa lalamunan. Ang may-ari ng BMW na ang kamay ko ay nasa leeg niya, tumingin sa akin ng may takot. Ang kanyang mga paa ay sumisipa ng ligaw sa hangin. Gumagawa ng mga nakamuffle na tunog mula sa kanyang bibig. Wala akong naintindihan na kahit isang salita na sinabi niya. Mahal, huwag kang makipag-away. Tinitigan ko ng mabuti ang may-ari ng BMW. Kung ito dati pa, mga basura na katulad niya, tatapusin ko silang lahat. Kasabay nito, may isa pang BMW na dumating. May 2 pang lalaki na bumaba. Naghahanap ng gulo? Lumalaban pa? Yun pala, nasa overpass ang driver ng BMW, tumatawag ng backup. Tiningnan ko sila, at sa wakas, binitawan ko na. Kahit na madali kong matatapos silang lahat. Pero, walang konsensya ang mga ito. Kapag napalibutan sila, pakapuntahan nila ang asawa ko. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Yumuko ang may-ari ng BMW. 2 beses na umubo sa sakit. Hindi niya alam na nag-aalala ako sa asawa ko. Akala niya, natatakot ako. Sinabi niya sa pamamagitan ng ngipin na pilit, Ngayon, umuurong ka na, ha? Hindi ka ba ang yabang-yabang kanina? Pwede kang pumayag sa 20,000 kanina. Ngayon, sinasabi ko sa'yo, walang 50,000. Hindi ka aalis. Hindi ka makakaalis. Sino ka ba? Sinaktan mo talaga ako. sabik na sabi ng asawa ko. Ikaw ang nagsimula. Ang asawa ko ay nagtatanggol lang sa sarili. Hindi ko nakita na sumuntok ang kaibigan ko. Nakita ko lang na sinaktan ng asawa mo ang isang tao.
Huwag kang magkalat ng walang kabuluhan. May mga kamera sa kalye. Ang asawa ko ay lumabas lang sa kulungan mahigit 1 taon na ang nakakaraan. Huwag mong sirain ang buhay niya. Nagulat sila dito. Tapos hindi napigilan ang pagtawa. Lumapit sa akin ang may-ari ng BMW. Tinuktok ang dibdib ko at sinabi, Hindi ko masabi na nakulong ka. Dahil sa pagnanakaw? O dahil sa panghuhold up sa babae? Hindi ko siya pinansin. Sa halip, hinawakan ko ang hawakan ng pinto at sinabi, ito na ang huling babala ko. Huwag na kayong humarang sa amin. Kailangan ko dalhin ang asawa ko sa ospital ngayon din. pero hinawakan niya ang pulso ko. E di ano kung nakapagkulong ka na? Ako at ang mga tropa ay dati noong hindi kami nag-aaral, nakikipag-away din kami sa gang. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi niya. Ang pagliliban sa klase at ang pagsali sa mga away sa kalye ay walang katulad sa madugong nakaraan na pinagdaanan ko. Tapos sumigaw ang isa sa kanila, kung gusto mong umalis, magbayad ka ng 50,000. Tigilan na ang pag-aaksaya ng oras. Sabi mo gusto mong umalis, pero bakit hindi ka nagbabayad? Oo, eksakto. Hindi ba ikaw ang nagsasabing mahal mo ang asawa mo? Kung talagang mahal mo siya, dapat noon pa ay naibigay mo na ang 50,000. Hindi napigilan ng may-ari ng BMW ang tumawa. Malamang hindi man lang makakalikom ng pera. At sa harap ng kanyang asawa, nagpapanggap siyang sobrang tapat. Ayaw ko talagang bumaba sa kanilang antas. Buti na lang, lagi akong may dalang panulat at papel sa sasakyan para sa trabaho. Kinuha ko ang papel at panulat at sumulat ng promissory note para sa 50,000. Alam na alam ko na hindi ko iyon babayaran. Kapag nasa ospital na ang asawa ko, ang pulis na ang bahala. Ngunit sa aking pagtataka, noong ibinigay ko ang note sa driver ng BMW, pinunit niya ito. Sino ka ba sa tingin mo? May halaga ba ang IOU mo? Paano kung mag-iwan ka ng note at bigla kang mawala? Ano ba ang gusto ninyo sa akin? Maraming beses na akong nagpigil para sa asawa ko. Hindi ako naniniwalang ikaw ang tipong nagbabayad ng utang. Gusto ko ng cash. Wala akong pakialam kung mag-loan ka online o kung ano paman. Kunin mo sa akin ang 50,000 piso. At saka, dahil sa ginawa mo kanina, lumuhod ka at humingi ng tawad. Hindi ako makakuha ng online loan. Hindi ako nagsisinungaling. Dahil nakulong ako, kaya hindi ako nagkaroon ng regular na trabaho. Kaya naman walang online loan na magbibigay sa akin ng pera. Pero ang may-ari ng BMW, malinaw na hindi niya ako pakakawalan. Kung hindi ka makakuha ng online loan, manghiram ka sa iba. Noong tatanggihan ko na sana, biglang tumunog muli ang aking telepono. Tawag ito mula sa aking mga kapatid. Wala pa akong nagagawa nang agawin ng driver ng BMW ang telepono. Ang nakalagay sa contact ay bro. Kaibigan mo siya, di ba? Sakto, tumatawag siya. E di ipaambag mo sa kaibigan mo ang pera. Kung sasagutin ko ang tawag na iyon, magdudulot ito ng kapahamakan sa akin. Napangisi siya at sinabi, Medyo sira-sira ang sasakyan mo, pero ang lakas naman ng loob mo. Anong balita, Long G? Nakaabot ka ba ng ligtas sa ospital? Long G, may Long G na nagmamaneho ng sirasirang minivan, ang lakas ng loob na magkaroon ng ganyang kalaking palayaw. Kapatid mo ba itong lalaki? Binangga niya ang sasakyan ko. Transfer 50,000 yuan pera ngayon, o hindi siya makakaalis. Nasaan ka? Pupunta na kami diyan. Sa ilalim ng 3rd Ring Road Overpass, sa Renmin Road, 50,000, nakuha mo, kung kulang ka ng kahit 1 sentimo, walang kapatid mo ang makakaalis. Pwede ka ring tumawag ng pulis, pero okay lang iyon. May pera ako, ilaan ko ang oras ko sa iyo. Hindi tayo tatawag ng pulis. Masaya kaming makipaglaro. Magdadala kami ng 500,000. Sana hindi ka rin tumawag ng pulis. pinutol na ang tawag. Ang driver ng BMW, narinig ang sinabi ng mga kapatid ko. Mukhang sobrang naguluhan. Sabi niya, Ano bang pinag-uusapan ng mga to? Minsan sasabihin nila magdadala raw ng 500,000, tapos sasabihin huwag daw tumawag ng pulis. tumawa ang kaibigan niya at sinabi, pinagluloko ka lang nila. Nagpapanggap silang magdadala ng 500,000 para sa relocation money mo. Umiling ang driver ng BMW at sinabi, Kayo, kung gaano kahirap, ganoon kalaki ang bibig. Natatakot ako, pagdating ng mga kaibigan mo, hindi naman nila ako pahahamakin. nakakasuka ang mukha niyang iyon. Pinigilan ko ang sarili na suntukin siya at naglakad papunta sa passenger side. Hinawakan ko ang kamay ng asawa ko at marahang sinabi, Huwag kang matakot, darating na sila. Dahil nandito na sila, makakarating ka talaga sa ospital ng ligtas. umiyak ng mahina ang asawa ko at bulong. Pasensya na, mahal. Pinahiram mo na naman sila ng pabor. Inalikan ko ng marahan ang likod ng kamay niya at bulong. Bulong niya. Basta't ligtas ka. Yun lang ang mahalaga. Ato, Gayunpaman, ang driver ng BMW at mga kaibigan niya ay hindi napigilang tumawa ng malakas. Itinuro ako ng driver ng BMW at sinabi, Naku, ngayon may utang na loob ka. Kaya magbubuhat ka ng libre. umagigik ang kaibigan niya at sinabi, "Huwag mong sabihin iyan. Hindi naman mura ang magbuhat, alam mo. Dapat at least 200 piso, di ba?" Paulit-ulit nila kaming iniinsulto hanggang sa hindi na kinaya ng asawa ko. Nasira siya at sinabi, Bakit kailangan niyo manakot ng tao? Malinaw naman, nakasalanan niyo sa umpisa. sinabi ng may-ari ng BMW, "Ano kung manakot kami sa'yo?" Nagtataka lang ako, May problema ba kung mang-api kami sa'yo? lumapit siya sa akin, nagmukhang mayabang at sinabi, Mas mahal ang kotse ko kaysa sa'yo, kaya karapat dapat kang magbayad.
Mas mayaman ako sa'yo, kaya karapat-dapat kang apihin. May problema ba doon? Pinisil ko ang aking mga kamao. Isang talunan na walang pera tulad mo, kung hihipo ka sa akin, magbabangkarote ang pamilya mo, pero ako, iba. Kahit nabugbugin kita hanggang muntik na mamatay, marami akong pera para bayaran ka. Ano ang magagawa mo? Tigilan mo na ang pananakot sa kanya. Hindi siya mangahas na hawakan ka. Tingnan mo siya. Isang duwag. Malapit ng maging ama. Kailangan pa maghakot ng mga paninda para makabili ng gatas. Narinig mo ba yon? Iyan ang pagkakaiba natin. Kung saktan kita dito ngayon, kikita pa rin ang kumpanya ko. Walang kahit isang sentimo ang maapektuhan. Pero kung hipuin mo lang ako, magugutom ang anak mo bukas. Noon din, isang biglaang ugong ang nanggaling sa langit. Isang dumadagundong na tunog. Alam ko dumating na ang backup na inayos ng mga kapatid ko. Sa langit ay isang helicopter ng ospital para sa rescue. At sa tabi namin ay isang malaking bakanteng lote. Habang dahan-dahang lumapag ang helicopter, ang driver ng BMW at ang kanyang mga kasama ay nanlaki ang mga mata sa gulat. Diyos ko, tumawag ka talaga ng rescue helicopter? Malamang $50 kada kilometro. Wala kang masyadong pera, kaya huwag kang magpakitang gilas para sa asawa mo. Hindi pwede. Ganyan ba kalaki ang singil ng mga pampublikong ospital? Tingnan mo, mukhang galing sa Hongsheng Hospital ang helicopter na iyan. Hindi bababa sa 200 kada kilometro. Hindi ba pribadong ospital ang Hongsheng Hospital? Dapat para lang sa Hongsheng Group yan. Tama ba? Ang Hongsheng ay ang grupo na itinatag ko kasama ang aking mga kapatid noong araw. Nang marinig ko muli ang pangalang iyan, natulala ako sandali. Tinitigan nila ang helicopter ng Hongsheng. Nagsimulang kabahan. Maaaring empleyado siya ng Hongsheng? Hindi ko alam. Kung Hongsheng yan, hindi natin kaya na makipag-away sa kanila. Nag-alinlangan sandali ang driver ng BMW. Lumapit siya sa akin at nagtanong, Taga Hongsheng Group ka ba? Kung taga Hongsheng ka, hihingi ako ng tawad sa iyo. Ipakita mo sa akin ang iyong employee ID at makakaalis ka na. Hindi mo na kailangang bayaran ang pinsala. sa sandaling iyon, ang kanyang kaibigan sa tabi ay napabulalas sa gulat. Naaalala ko na. Ang chairman ng Hongsheng, si Guo Jianglong, hindi ba siya pinalaya mula sa kulungan mahigit 1 taon na ang nakalipas? Sabi lang ng asawa niya na wala pang 1 taon siyang nakalaya. Siya kaya si Guo Jianglong? Kanina lang sa telepono, tinawag siya ng kaibigan niyang Long. Ang mukha ng driver ng BMW ay nagpakita ng bakas ng pagkataranta, pero mabilis siyang natauhan. Paano naman si Guo Jianglong makakapagmaneho ng truck dito? Kumpara sa kanilang dating kayabangan, mas naging magalang na sila ngayon. Pero kung siya man si Guo Jianglong o hindi, kahit na isang mababang empleyado ng Hongsheng, ay hindi natin kayang guluhin. Sabi ng driver ng BMW, Kuya, hindi ko alam na taga Hongsheng Group ka pala. Ipakita mo lang sa akin ang iyong employee ID at magiging patas na tayo. Babayaran namin ang pag-aayos ng sasakyan mo. saan ako kukuha ng employee ID? Pinutol ko na ang ugnayan sa nakaraan. Paano pa ako makakasama sa grupo? Matapat kong sinabi. Di, Wala akong employee ID. ang pabor na ekspresyon sa kanyang mukha ay nanigas. Pagkatapos, ay pinalitan ng galit na paghamak. Akala ko talaga taga Hongsheng ka. Hindi ka taga Hongsheng, bakit ka tumawag ng helicopter ng ospital? 200 piso bawat kilometro, kaya mo bang bayaran iyon? Nang marinig nila na wala akong Hongsheng ID, nakahinga sila ng maluwag. Baka para sa iba yung helicopter. At nagkataon lang na dumaong dito. Muli silang naging mga taong nangaapi ng mahihina. Tinakot mo ako! Akala ko ang isang lalaking nagmamaneho ng minivan ay hindi maaaring taga Hongsheng. Hahaha. Ang may-ari ng BMW ay muling nagpakita ng kanyang 2 mukha. Nabulag lang ako kanina. Akala ko ikaw ay isang tao. Bigyan mo ako ng $50,000 ngayon din. At lumuhod ka at humingi ng tawad. Wala akong oras para sa kanila. Sa halip, mabilis kong tinanggal ang seatbelt ng asawa ko. Nang buhatin ko ang asawa ko, bumaba na ang medical team mula sa helicopter. Mabilis akong tinanong ng paramedic. Ang iyong kwarto ay bed 32 sa maternity ward. Tama? Tama. Nang marinig ito, hindi napigilan ng driver ng BMW ang tumawa. Kaya sa maternity hospital pala. At akala ko ay Hongsheng Hospital. Mukhang hindi siya empleyado ng Hongsheng pagkatapos ng lahat. Talagang gumastos ang taong ito. Ang maternity hospital ay walang helicopter, kaya nagbayad siya para umupa ng sa Hongsheng. Kanina, talaga akong nagulat. Akala ko sila ay taga Hongsheng, pero inupahan lang nila ang chopper. Hindi naintindihan ng paramedic ang pinag-uusapan namin. Sa halip, mabilis niyang tinulungan ilagay ang asawa ko sa stretcher. Lumingon siya sa kasamahan at sinabi, "Handa na. Tara na." Gayunpaman, ang driver ng BMW hinawakan ng stretcher. Teka, hindi siya pwedeng umalis. Anong ibig mong sabihin? Wala akong balak na makipag-away sa Hongsheng. Pero may utang pa sa akin ang mag-asawang ito. Hindi sila pwedeng umalis. Tiningnan niya ako ulit at sinabi, "Kawawang hayop ka. Magaling ka magpanggap, ha? Alam mong hindi mo ako kayang guluhin. Kaya nagpapanggap ka sa pagtawag ng helicopter ng Hongsheng. Akala mo matatakot ako." Sa wakas, hindi ko na napigilan ang galit ko. Ang taong ito ay patuloy na sinasamantala ang kritikal na kalagayan ng asawa ko para kumita sa kanyang paghihirap. Sinakal ko ang driver ng BMW. Umurong siya ng natakot.
at ang kanyang mga kaibigan sa kanyang tabi. Noong makita nila akong gumalaw, dumali sila at hinawakan ang aking damit. Sinusubukan akong hilahin sa tabi, sa kaguluhan. Napunit ang aking damit. Naglalabas ng itim na dragon na tattoo na tumatakip sa aking likod. Isang itim na dragon na tumatakip sa buong likod. Nang makita nila ang aking tattoo, hindi nila napigilang mapasigaw. Isang nagsabi sa gulat, "Hindi ba ito ang buong likod na itim na dragon na tanging si Guo Jianglong lang ang makakakuha?" Nakatitig din sa akin ang driver ng BMW na nataranta. Tapos parang may naisip siya at sinabing puno ng excitement. Alam ko kung bakit mo gustong tawagan ang helicopter ng Hongsheng. Kawawa ka naman. Buwang dahil sa katotohanang nakapagbilanggo ka na. At nagpatato ng buong likod na itim na dragon. Mabilis kang tumawag ng helicopter ng Hongsheng. Sinubukan mong magpanggap na Guo Jianglong sa akin. Ang pagsusuri niya ay nagdulot sa kanyang mga kaibigan upang mapagtanto ang nangyayari. Ngayong nabanggit mo, talaga nga sinusubukan niyang iugnay ang sarili sa Hongsheng sa ganitong paraan. Ang mga hindi nakakaalam ay talagang matatakot sa kanya. Napabuntong hininga ang driver ng BMW at sinabi, Kawawa ka, gusto ko lang na magbayad ka ng kompensasyon, pero talagang gusto mong mapatay. Alam mo ba kung gaano kalakas ng pagnanais mong mamatay na magpanggap na Guo Jianglong? Si Guo Jianglong ay nasa bilangguan ng maraming taon, ngunit ang Hongsheng Group ay pinapanatili ang posisyon ng chairman para sa kanya. Ang mga taong ito ay lubos na tapat sa paglipas ng mga taon. Lahat ng nangahas na mag-claim ng anumang koneksyon kay Guo Jianglong ay inayos na nila. Talagang mas matapang ka kapag mas ignorante ka. Pagkatapos sabihin iyon, hinawakan niya ang kabilang kamay ko gamit ang isang kamay, inilabas ang kanyang telepono at ngumiti ng masama sa akin. Ang galing ng pagkakataon, ang boss ko ay may partnership sa Hongsheng. Paano kung tawagan ko siya at ipaalam sa Hongsheng ang tungkol dito? Hindi ba yun magiging kawili-wili? Sabi ko, Naghahanap ka ng kamatayan. Sinubukan mo pa akong lokohin. Kung natutunan mo kung ano ang ibig sabihin ng maging praktikal, hindi ka magiging ganito kahirap. sa harap ng mga insultong ito, hindi na kinaya ng asawa ko. Nasira siya at sinabi, Ang asawa ko ay ang River Dragon. sa harap ng kanyang pag-amin, ang driver ng BMW at ang kanyang mga kasama hindi mapigilan ng pagtawa. Iniisip mo bang tanga ako? O iniisip mong tanga ang River Dragon? Ha 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 ha. Sino ang tatalikod sa pagiging chairman ng Hongsheng Group para maghatid ng mga gamit sa isang lumang van? Hindi ako nagsisinungaling. Siya talaga ang River Dragon. Ang lalaking ito ay nag-aangkin na siya ang River Dragon. Sabi niya siya ang chairman ninyo. Ako ay isang mababang antas na empleyado. Ang mga dating kasamahan ni Long ay nasa matataas na posisyon na ngayon. Paano ko malalaman kung ano ang itsura ni Long? Alam ko lang na may emergency na tawag dito. Huwag makialam sa aming trabaho, sabi ng driver ng BMW. Sigurado ka bang nakikialam ako? Kung ang lalaking ito ay nagpapanggap bilang River Dragon at ililigtas mo ang kanyang asawa, paano mo ito ipapaliwanag sa iyong mga superior? Tumugon ng medic, paano mo mapapatunayang siya ay isang impostor? Malamig na sabi ng driver ng BMW. Malalaman natin kung siya ang River Dragon sa madaling panahon. Biglang nag-video call ang driver ng BMW. Nang kumonekta ang tawag, itinutok niya ang kamera sa akin. Nakangiti, sinabi niya, Mr. Zhao, salamat sa iyong palaging suporta. Hulaan mo, naglilibot ako ngayon, at nakasalubong ko ang isang lalaking nagmamaneho ng lumang van, at naglakas loob siyang magpanggap bilang Long. nakita ako ng tao sa video at natigilan. Pagkatapos ay dumilim ang kanyang mukha. Nakilala ko siya, Xiao Zhao. Noong araw, lagi siyang sumusunod sa likod namin. Sabi ng driver ng BMW, Narinig ko dati kasama ka sa grupo ni Jiang Long noong araw. Kaya naisip ko hindi mo hahayaang isang walang kwentang tao sirain ang pangalan ni Long sa publiko. Kaya nagmadali akong iulat sa'yo. Nasaan ka? Malapit lang ako sa opisina mo. Pupunta na rin naman ako sa inyo ngayon para pag-usapan ang isang proyekto sa kumpanya mo. Tapos nakasalubong ko itong talunan. Sige, bababa ako. hindi alam ng driver ng BMW na malaki ang problema niya. Napalakas ang tawa niya. Tapos ka na. Galit na galit mo ang isang taong hindi mo dapat ginagalit. Tinitigan ko siya ng malamig. Walang ideya ang lalaking ito na siya pala ang tapos na. May utang na loob sa akin si Zhao noong araw. Kaya mabilis siyang kumilos. Boss Chow, nandito kami. Hindi nagtagal pagkatapos magbaba ng tawag, nakita ko ang driver ng BMW na masayang kumakaway sa isang direksyon. Pagkatapos, nakita ko si Zhao na may kasamang maraming tao na sumusugod sa amin. Kaya pala nagtayo siya ng kumpanya dito. Pero dahil tumigil na ako sa nakaraan, wala akong ideya. Kasabay nito, mula sa malayo sa kalye, narinig ang ingay ng mga makina. Alam kong dumating na ang mga tauhan. 12 ng mamahaling kotse ang papunta sa amin sa daan. Maybach, G-Wagon, Bentley hindi na mabilang. Nang makita niya ang lahat ng mamahaling kotseng iyon, natigilan ang driver ng BMW at nang huminto sila sa tabi namin, lumaki ang mga mata niya. Ato, Diyos ko. Ano itong mga sasakyan? bumaba ang mga lalaki sa kanilang mga kotse
at naglakad lahat papunta sa amin. Ang lider, si Xiao Dao, ay may dalang portfolyo. At nang makita nila si Xiao Dao, may nagsabi, "Hindi ba yan si Kuya Dao mula sa Hongsheng Group? Bakit nandito si Kuya Dao?" Hindi ba halata? Siguradong nandito siya para kay Mr. Zhao. Huwag kalimutan na magkapatid sila noon. Ang swerte ko. Saktong-saktong makita ni Kuya Dao na nahuli ko ang isang nagpapanggap na si Kuya Long. Nang dumating ang mga kapatid at si Xiao Zhao sa tabi ko, nagmamadaling sinabi ng driver ng BMW, Mr. Zhao, Kuya Dao, ito ang pasaway na ito na nagpanggap na si Kuya Long at nahuli ko siya. malamig na tanong ni Xiao Zhao. Anong nangyayari? Kanina, habang nagmamaneho ako sa kalsada, nakasalubong ko ang taong ito. Napakawalang ingat niya magmaneho. Pinangahasan niya akong guluhin. Binangga niya ang kotse ko at ayaw magbayad. Pinilit niyang magpapanganak na raw ang asawa niya. Nang magalit siya, nagpanggap pa siyang si Kuya Long, kaya mabilis kitang tinawagan. Mr. Zhao, napakasama talaga ng pasaway na ito. Kaming magkakapatid ay nagtulungan para sa wakas ay mapahinto siya. Nakita ng driver ng BMW na ang kanyang mga kaibigan gusto rin ng kredito. Mabilis niyang sinabi. Oo, tumulong din ang mga kaibigan ko rito. Kung hindi dahil sa kanilang tulong, talagang hindi namin mapipigilan ang taong ito. Kaya kayo pala, di ba? Paulit-ulit na tumango ang may-ari ng BMW. Oo, Kuya Dao, hindi ko akalaing magkakaroon ako ng karangalan na makilala ka. Dumating ka sa tamang oras. Ang talunan na ito ay tumawag pa ng tulong. Kung dumating ang kanyang mga kaibigan, talagang hindi namin siya mapipigilan. Kanina, ang kanyang mga kaibigan ay nasa telepono ng babanta sa akin. Patuloy sa pagsasalita ang may-ari ng BMW. Ngunit naiinip na si Xiao Zhao. Diretso niyang itinaas ang kanyang kamay at malakas na sinampal ang driver ng BMW sa mukha at sumigaw. Ikaw na walang hiyang tanga. Isang biglaang sampal sa mukha, nagulat ang driver ng BMW. Mr. Zhao, bakit mo ako sinaktan? Huwag mo akong tawaging Mr. Zhao. Wala na ang lahat ng ating deal. Bakit marami sa ating mga kooperasyon ay biglang nasira? Mr. Zhao, hindi ba ako nakagawa ng mabuting bagay ngayon? Tigilan mo na ang biro. Kung masira ang ating kooperasyon, mababang karote ako. Sino ba ang akala mo sa sarili mo? Pasensya na, Kuya Dao. Hindi siya ang tao ko. Negosyo lang ang meron kami. Hindi ko talaga inaasahan na siya ay isang bulag na tanga. Hindi pinansin ni Xiao Dao si Xiao Zhao. Sa halip ay kinuha ang briefcase at nilapitan ng driver ng BMW. Pagkatapos, iniabot niya ang briefcase sa kanya. Nagulat ang may-ari ng BMW at nagtanong ng lito. Kuya Dao, ano ang ibig sabihin nito? Binuksan ni Xiao Dao ang briefcase. Isang briefcase na puno ng pera. Nagulat ang may-ari ng BMW. Sinabi ko sa'yo sa telepono kanina, magdadala ako sa'yo ng $500,000. Ang ngiti sa mukha ng may-ari ng BMW biglang nanigas. Tinitigan niya ang pera ng blanco, lumunok ng mahirap at nagsabi, Kuya Dao, ibig mong sabihin ang taong tumawag sa akin ay... Oo, ako ang tumawag sa'yo. At hindi siya isang impostor. Siya si Kuya Long. Kuya Long, salamat sa abala. namutla ang mukha ng may-ari ng BMW sa takot. Nang hina ang mga binti niya, napaluhod siya, at hindi rin maganda ang lagay ng mga kaibigan niya. Tiningnan nila akong hindi makapaniwala, hanggang itinuro ako ng may-ari ng BMW, at sinabing, nanginginig. Ikaw nga ang dragon na tumawid sa ilog. Hindi ko pinansin ang mga yumuyuko sa akin. Sa halip, lumapit ako sa asawa ko. Hinawakan ko ang kamay niya, at malumanay na sinabi, Mahal ko, paunahin mo muna silang dalhin ka sa ospital. Sasama ka ba? Sasama ako. Darating ako kapag naayos na ang mga bagay-bagay. hindi na nagdalawang isip ang mga paramediko. Mabilis na ikinarga ang asawa ko sa helicopter. Habang lumilipad ang helicopter, napalingon ako sa may-ari ng BMW. Nanginginig siya sa takot. At nababalisan niyang sinabi, Kuya Long, hindi ko talaga alam na ikaw ang dragon na tumawid sa ilog. Kung alam ko lang kung sino ka, kahit 10,000 beses pa ang tapang ko, hindi ako maglalakas loob na mang-istorbo sa'yo. Wala nang dragon na tumawid sa ilog dito. Pinutol ko na ang ugnayan sa nakaraan na iyon. Sinasabi mo bang kung ako'y isang ordinaryong tao lang, karapat-dapat ba akong apihin mo? Hindi ko naman iyon ibig sabihin. Nilinaw mo sa akin, mas marami kang pera kaysa sa akin. Kaya kahit binangga mo ang sasakyan ko, ako ang magbabayad. Mas marami kang pera, kaya dapat lang na apihin mo ako. Ang driver ng BMW ay sobrang kinakabahan para magsalita. Nagkunot noo, si Xiao Dao. Kaya ang pagkakaroon ng mas maraming pera ay nangangahulugang maaari mo siyang apihin. Tama ba? Isinama niya ang lahat sa ilalim ng tulay. Nagpalakpakan siya. Agad na naintindihan ng isang alalay sa malapit. Nagpalit ako ng bagong damit. At walang ekspresyong pinanood ang lahat ng ito mula sa gilid. Sumakay ang alalay sa isang Bentley at sadyang binangga ito ng malakas sa BMW. Sa isang malakas na pagbangga, ang harapan ng BMW ay nawasak. Pero hindi pa rin sila tumigil. Pagkatapos ng pagbangga, yung lalaki ay nagsimulang manalpok muli. Tapos malakas na nanalpok ulit. Inulit ito ng ilang beses. Parehong sasakyan ay halos sira na. At ang may-ari ng BMW at ang kanyang mga kaibigan ay nanginginig sa takot, hindi makapagsalita. Si Xiao Dao ay nagsalita ng may kasiyahan. Ayon sa lohika mo, mas mayaman ako sa iyo. Ngayon, sinira ko ang kotse mo.
Hindi ba dapat mo akong bayaran? Daw. Isang gulong mo pa lang ay makakabili na ng kalahati ng kotse ko. Paano ko kayang bayaran ka? Sinasabi mo bang hindi ka magbabayad? Walang problema, pwede kayong lahat mag-ambag. Nakikita kong magkakaibigan kayo, nagkakaisa, para mang-api ng buntis. Dahil may malakas na samahan kayo, walang problema kung lahat kayo magbabayad, tama? Ang mga lalaking ito ay natakot. Mabilis silang gumapang sa harapan ko. At nagmakaawa ng balisang-balisa. Long, mali kami. Hindi na namin uulitin. Oo, Long. Maging mapagbigay ka. At pakawalan mo na kami. Ang kanilang pagiging dalawang mukha ay nakakasukalang. Lahat sila ay mga bully na umaapi sa mahihina at natatakot sa malalakas. Kapag nakakita sila ng mas mahirap, inaapi nila ng walang awat. At kapag nakakita sila ng mas mayaman, nagsisimula silang magmakaawa. Kung hindi ako si Guo Jianglong, kung ako ay isang ordinaryong mahirap lang, hindi ko alam kung gaano nila ako aapiin ngayon. Kaya sa harap ng kanilang pakiusap, umiling lang ako. Sabi niya, wala na siya sa laro. At hindi na niya pakialam ang usapin ng Hongsheng. Long Ji, nakikiusap ako sa'yo, nakaluhod ako. Babayaran ko ang sasakyan mo. Sabihin mo lang ang presyo. Bago pa siya matapos, hinawakan siya ni Xiao Dao sa kwelyo. Retired na si Longge. Hindi na niya tayo kontrolado. Hindi mo ba naiintindihan? Daogi, aminado ako na gusto kong mang-api ng mahihirap, pero middle class lang ako. Kahit ibenta ko lahat ng pag-aari ko, hindi ko pa rin kayang bayaran ang sasakyan mo. O, kaya mo. Ibenta mo ang kumpanya mo, ibenta ang bahay mo, at sapat na iyon. Wala na akong matitira. At ano ang mali doon? Mas mayaman ako sa iyo, kaya karapat dapat kang mabuli ko. Hindi ba iyon ang lohika mo? Hindi ka dapat tumawid sa solid line. Pagsingit sa harap ng iba. Tama? Long Ji, mali ako. Hindi ko dapat ginago ka dahil lang nagmamaneho ka ng van. Kasalanan ko yon. At ang iyong reckless driving at illegal lane changes, aaminin mo rin ba yon? Oo, aaminin ko lahat. Kasalanan ko lahat. Siguraduhin mong ilipat ang bayad sa pagkumpuni sa card ko. Oo, gagawin ko. Tiyak na babayaran ko ang pagkukumpuni. Palalampasin ko ang van, pero ang Bentley na iyon, yung sinira mo, hindi mo basta-basta pwedeng iwanan. Ang driver ng BMW ay nagulat. Sabado niya nang may pagkabahala. Hindi ko tinamaan yung Bentley. Nagkibit balikat ako at sinabi, ayon sa lohika mo. Mas mahal ang kotse niya kaysa sa iyo. Yung Bentley ang tumama sa iyo. Bakit hindi mo alam na umiwas ka? Pumalit si Xiao Dao. Sinabi niya, Nagmamaneho ng basurang BMW? Bakit hindi ka nagbigay daan noong nakakita ka ng Bentley? sa sandaling ito, naging maputla ang mukha ng may-ari ng BMW. May alalay na lumapit dala ang isang kontrata at lumapit sa may-ari ng BMW. Sinabi ni Xiao Dao, pirmahan mo ang kontratang ito. Tinamaan mo ang kotse ko. Dapat kang magbayad. Umiyak ang driver ng BMW, Xiao Dao. Kung pipirmahan ko ito, talagang mababangko ako. Wala na akong matitira. Sabado ni Xiao Dao nang may paghamak. Isang tulad mo, na may kaunting pera, nagpapabusog sa pananakit ng iba. Karapat dapat ka bang maging mayaman? Hinawakan ng driver ng BMW ang panulat pero nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi pa rin siya naglakas loob na pumirma. Tuloy-tuloy ang pagtulo ng kanyang luha sa kontrata. Ganap na siyang nasira. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Talagang hindi ko kayang magbayad. Alam ko nang mali ako. Hindi mo alam na mali ka. Alam mo lang na nanggulo ka sa taong hindi mo dapat ginugulo. Pumunta ka sa akin ngayon umaasa na babayaran ko ang utang mo, di ba? Alam mo ba kung ano ang mangyayari kung hindi ko babayaran ang utang mo? Ikaw ang pinakamalaking kliyente ko. Kung hindi ka magbabayad, tiyak na mababangko ako. Sinabi ni Xiao Zhao, Oo, hindi ko muna babayaran ang utang mo. Pagkatapos, maantala ang daloy ng pera mo, at maraming mga pinagkakautangan ang pupunta sa bahay mo. Siyempre, pwede mo akong kasuhan sa hukuman, pero kaya akong patagalin ito. Sa tingin mo, makakapaghintay ka ba ng ganoon katagal? Hindi pwede, Ginoong Zhao. Sa oras na magdesisyon ang korte, mawawala na ako sa aking mga pinagkakautangan. Ang isang pabrika tulad ng sa iyo ay sangkot sa maraming pribadong utang kapag hindi ka makabayad. Sino sa tingin mo ang mas nakakatakot, kami o ang mga pribadong nagpapautang? ang driver ng BMW ay nanginginig ng buo. Ang mga pribadong nagpapautang ay hindi katulad ng Hongsheng. Alam ng Hongsheng kung saan humihinto. Ngunit ang mga pribadong nagpapautang, para mabawi ang kanilang pera, ay gagawin ang lahat. Ang driver ng BMW ay umiyak na sinabi. Ginoong Zhao, sobra na ito. Sinabi ni Xiao Zhao, Paano kung bulihin kita? Noong binubuli mo silong kanina, ano ang itsura mo? Makinig ka. Ang pagpapabagsak sa iyo at pagiging ordinaryong tao ngayon ay talagang pinakamaawaing parusa para sa iyo. ang driver ng BMW ay walang pagpipilian at napirmahan ang kasunduan. Magbabayad ako. Kahit mawala sa akin ang lahat, magbabayad ako. Naglakad ako patungo sa nawasak na BMW at naghalungkat sa loob. Tiyak na may 2 tasa ng milk tea. Kinuha ko ang isa at lumapit sa driver ng BMW. Lumuhod siya sa harap ko, masyadong takot para magsalita. Ibinalibag ko ang milk tea sa kanyang ulo.
Galing mo, Long. Tinanong ko, Bakit hindi mo kaya magmaneho ng van? sabik niyang sinabi. Hindi. Napakababa ko sa iyo. Hindi ako karapat-dapat na nasa iyong paningin, Long. Huwag kang magpanggap. Tandaan mo ito. Ang iba ay kumikita ng pera sa kanilang sariling pagod, hindi mula sa iyong bigay. Huwag mong isipin na dahil lang kumita ka ng pera, ay maaari kang tumingin sa iba ng mababa. Siya ay sobrang kinakabahan na ang boses ay puno ng luha. Pasensya na, Long. Tumingin ako sa kanyang dalawang kaibigan. Kayo dalawa ay nagsaya sa panggugulo sa kanya kanina, di ba? Ang dalawang ito ay nanginginig sa takot. Mabilis na sinabi ng isa sa kanila, Long, manonood lang kami. Lahat ng ginawa niya ay sa kanya lang. Wala kaming kinalaman dyan. Kanina lang, binubuli mo ang mga tao kasama siya. Ngayong nandito na ang gulo, nagbubunyan kayo. Long, kilala ko ang dalawang ito. May partnership din sila sa kumpanya ko. Pumunta sila rito dahil nakakuha sila ng bagong batch ng kagamitan, umaasang makakuha ng mas maraming order. Nakakuha lang ng bagong batch ng kagamitan. Kung hindi kayo makakuha ng mas maraming order, sa halip ay mawalan kayo ng mayroon kayo. Hindi ba iyon masama? Namutla silang dalawa sa takot. Agad silang nagluhod at nagmamakaawa sa akin. Hindi, Long, pake! Lahat ng pag-aari namin ay nakataya dito. Walang silbi ang magmakaawa kay Long. Kinakansela ko lahat ng order ninyo. At ipapaalam ko rin sa mga kasosyo ninyo. Bibigyan ko rin sila ng babala. Long, lubog sa utang ang pamilya ko. Sana lang ay maisara ang deal na ito. Nagmamakaawa ako, Long. May pamilya akong sinusuportahan. Noong nagmamadali ang buong pamilya ko sa ospital sa kotse, pinakawalan mo ba ako? Wala kang batas noong nambubuli ka. Pero kapag ikaw naman ang binubuli, inaasahan mong bigyan ka ng konsiderasyon. Hindi ganyan gumagana ang mundo. Boss Long, magalang na sabi ni Xiao Dao. Huwag kang mag-alala. Aasikasuhin namin ito. Tumango ako. Boss Long, bakit hindi ka nalang bumalik at manguna sa mga bagay? Ang mga kapatid ay naghihintay sa iyong pagbabalik. Tingnan mo kung gaano kahirap ang buhay mo dyan. Kahit ang mga batang salbahe ay nakakapang-api sa iyo. Tumahimik ako. Sa totoo lang, hindi mali ang sinabi ni Xiao Dao. Nagtatrabaho ako ng mabuti dito. Ngunit kailangan kong tiisin ang ganitong pagtrato. Kung babalik ako sa Hongsheng, mas maganda ang buhay kaysa ngayon. Ang asawa ko at anak ay hindi bubulasin. Sa sandaling iyon ay iniisip ko iyon, biglang tumunog ang telepono ko. Mabilis ko itong sinagot. Mahal, may magandang anak tayong babae? Nanginginig ang puso ko nang marinig iyon. Hindi mabilang na init sa sandaling iyon ay dumaloy sa aking puso. Mabilis kong sinabi, dadalahin ko ang mga gamit at pupunta dyan. Kailangan mo ng malinis na tuwalya at isang palanggana ng tubig, di ba? At may iba pa bang dapat kong ihanda? Ang lahat ng mga kapatid ay naghihintay dito. Nagsimula akong magsalita, ngunit nakikinig akong mabuti. Sinabi ng asawa ko na bumili ng mga lampin at formula. Nakikinig sa mga utos ng aking asawa. Isang pakiramdam ng mainit na kaligayahan ay muling bumulwak sa aking puso. Pagkatapos kong isulat ang lahat ng ito, ibinaba ko ang telepono. Naglabas ako ng malalim na buntong hininga at sinabi, Salamat sa paghihintay sa akin sa lahat ng oras na ito. Pero hindi na ako babalik. Handa ka bang mabuhay ng ganoong ordinaryong buhay? Ang ordinaryong buhay na ito, kahit mahirap, ay kasiya-siya. Bawat sentimo na kinikita ko ay malinis. Mahimbing ang tulog ko sa gabi. Malinis na ang Hongsheng, ha? Wala na sa eksena ang mga kapatid ng maraming taon. Lahat ay nasa lehitimong negosyo. Malinis ang Hongsheng dahil hindi ako bumalik. Kung ako ay bumalik, lahat ng dati kong kaaway marinig na si Guo Jianglong ay bumalik. Sa tingin mo ba, hahayaan nila ang nakaraan na maging nakaraan? Sino mang mga has na gumalaw sa iyo, lalabanan natin sila. Lahat ngayon ay maaaring gumawa ng malinis na negosyo dahil lang hindi ako bumalik sa Hongsheng. Aalis na ako sa mundong kriminal. Hindi lang para bigyan ng kapanatagan ng aking pamilya, kundi pati na rin sa iyo at sa aking mga kaaway. Hanggat hindi ako babalik sa bilog na iyon. Hindi na babalik ang lahat sa mga dating araw. kung ako ay bumalik nga, malaman ng lahat na si Guo Jianglong ay bumalik na. Kahit hindi nila ako gambalain, mag-aalala sila na babawian ko sila ng mga lumang sama. Ito ay isang hindi opisyal na patakaran. Hanggat ang leader ay sumuko sa lahat ng ito, lahat ay hahayaan na ang nakaraan para sa lahat. Upang mamuhay ng mapayapa, lalo na para sa aking asawa at mga anak, kailangan kong gawin ito. Naunawaan ni Xiao Dao ang ibig kong sabihin. Long, ikaw ay laging aming nakatatandang kapatid. Dahil ganyan ang nararamdaman mo, hindi ka namin pipilitin. Ikinaway niya ang kanyang kamay. Sana lang tanggapin mo ito. Sa tray ay may dalawang bagay. Ang isa ay isang purong gintong lock ng mahabang buhay, at ang isa pa ay isang purong gintong kalapati ng kapayapaan. Long, pakiusap tanggapin mo itong munting tanda ng aking pasasalamat. Long, gusto ko pa ring ipaalala sa iyo. Kahit sabihin mong hindi ka nababalik, may mga tao na hindi ka basta-basta pakakawalan. Ang mga salita ni Xiao Zhao ay nagpaalala sa akin. Totoo, may mga taong galit na galit sa akin.
Gusto nila akong balatan ng buhay. Paano nila ako hahayaang makawala ng ganoon kadali? Nag-alinlangan ako ng sandali, ngunit kinuha ko pa rin ang regalo. Inilagay ko ito sa van. Nang makita nila akong tinanggap ang regalo, ang tingin sa kanilang mga mata ay nagpakita ng kaunting awa. Pagkatapos magpaalam sa kanila, nagmaneho ako papunta sa ospital. Pagdating sa ospital, ang asawa ko ay nakahiga sa kama ng ospital, hawak ang aming anak na babae sa kanyang mga bisig. Nang makita niya ako, kinawayan niya ako upang makita ang sanggol. Ang anak na babae ay talagang kaibig-ibig. Ang kanyang mga tampok ay halo ng akin at ng aking asawa. Tiniyak ko na maayos ang asawa ko, hinalikan siya sa noo at marahang hinagod ang kanyang buhok. Pinaghirapan mo ito, mahal. Ngumiti ang aking asawa at ibinigay ang sanggol sa akin. Maingat ko siyang kinuha, parang hinahawakan isang napakahalagang likhang sining. Nakangiti ako ng todo. Habang ako ay lubog sa kagalakan ng pagiging ama, biglang tumunog ang aking telepono. Ibinalik ko ang sanggol sa aking asawa, kinuha ang aking telepono at nakita na hindi kilalang numero. Lumabas ako at sinagot ang tawag. Isang kakaibang boses ang dumating. Jianglong, tagal na kitang hindi nakikita. Narinig ko na nanganak ang asawa mo ngayon. Isang batang babae. Siguradong napaka-cute niya. Sino ka? Ano ang gusto mo? Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Tingnan mong mabuti ang iyong anak. Baka hindi pa siya umabot sa kanyang unang buwan. Narinig ang mga banta. Kumulo ang aking dugo sa galit. Kung hawakan mo ang aking anak na babae, papatayin kita. Papatayin ako? Sa tingin mo, ikaw pa rin ang River Dragon? Ngayon, guguluhin ko muna ang tindahan mo, tapos mararamdaman mo ang mawalan ng mahal sa buhay? Bumaha sa aking puso ang matinding galit. Sinuntok ko ang pader, nagkawatak-watak agad ang mga ladrilyo. Tiningnan ko ang aking asawa, dahan-dahang hinahaplos ang aming sanggol na anak na babae sa lampin. Gumawa ako ng desisyon para sa kinabukasan. Ang aking asawa ay magkakaroon ng tahimik na buhay. Ang aking anak na babae ay magkakaroon ng malusog na pagkabata. Kailangan kong tumugon. Kung maglakas loob silang magbanta sa akin ngayon, maglalakas loob silang dumiretso sa aking pintuan bukas. Ang aking asawa at anak ay mapapahamak. Ang magagawa ko ay, para sa aking anak na babae, alisin ang lahat ng hadlang sa kanyang landas, patungo sa paglaki. Gusto kong malaman nila, bumalik ang River Dragon. Huminga ako ng malalim. Pinipigilan ang aking galit. Mahal, pinaghirapan mo. Magpahinga ka muna. May aasikasuhin ako. Ngumiti ako, inayos ang kanyang kumot, lumingon at umalis sa silid. Tinawagan si Xiao Dao at ibinigay sa kanya ang aking unang utos, simula nang bumalik. Sabihin sa mga kapatid na magtipon. Makalipas ang kalahating oras, pinaandar ko ang aking van papunta sa pasukan ng tindahan. Bago pa man ako pumarada, nakita ko 12 ng mamahaling sasakyan na nakapark sa tabi ng kalsada. Daan-daang lalaking nakasuit nakatayo sa magkabilang gilid. Nakikita ang eksenang ito. Ang mga tao ay nag-isip kung sinong malaking tao ang darating. Ipinarkada ko ang sasakyan. Agad na lumapit si Xiao Dao at Xiao Zhao na may halos hindi maitagong saya sa kanilang mga mukha. Si Xiao Dao, sa gitna ng mga gulat na tingin, magalang na binuksan ang pintuan ng sasakyan para sa akin. Si Xiao Zhao, magalang, yumuko sa akin at sumigaw. Long, maligayang pagbabalik. Maligayang pagbabalik, Long. 100 lalaki ang sumigaw ng sabay-sabay. Ang ingay ay nakakabinging. Malamig akong tumingin sa mga kapatid. Agad na naramdaman ni Xiao Dao na may mali. Long, anong nangyari? Sinabi ko sa kanila ang tungkol sa pananakot na tawag. Nagalit sina Xiao Dao at Xiao Zhao. Sinuntok ni Xiao Zhao ang pinto ng kotse. Agad na lumukot ang pinto. Inina, paano sila nangahas na takutin si Long at ang ating mahal na pamangkin? Papatayin natin siya. Hiningi ni Xiao Dao ang numero ng telepono sa akin. Pagkatapos ay kumaway siya. Lumapit ang isang alalay. Ibinigay ni Xiao Dao ang numero sa kanya. Sinabi niya habang nagngangalit ang mga ngipin. Wala akong pakialam kung paano mo gagawin. Hanapin mo ang taong ito para sa akin. Pipira-pirasuhin ko siya. Naunawaan ko, Kuya Dao. Uminga ng malalim si Xiao Dao. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin at sinabi, Long, ang mga hampas lupa na sumira sa iyong tindahan ay nahuli na. Nasa silid sila. Ang iba ay nasa daan na. Tumango ako at naglakad patungo sa aking tindahan. Sa sandaling iyon, ang ingay ng mga makina ng kotse ay nanggaling sa hindi kalayuan. Ilang mamahaling kotse at 12 van ay nagmamaneho patungo sa amin. Nang sila ay dumating, 12 ng tao ang bumaba mula sa mga van. Lahat sila ay may dalang mga armas. Sila ay mukhang mga thug. Ilang lalaking nasa gitnang edad ang bumaba mula sa mga mamahaling kotse. Agad ko silang nakilala. Ang mga taong ito ay ang dati kong mga kaaway mula noon. Tinitigan nila ako ng agresibo. Puno ng galit ang kanilang mga mata. Guo Jianglong, matagal na tayong hindi nagkita. Narinig ko na nagretiro ka na, kaya pumunta kami upang tingnan. Ngunit nakikita ito, ikaw ba ay nagretiro o bumalik sa aksyon? Guo Jianglong, kung ikaw ay nagretiro o bumalik sa aksyon, hindi ka aalis dito ngayon. Ang dati nating alitan kailangang ayusin. Ang aking tingin ay dumaan sa bawat isa sa kanila. Kahit na ako ay naging undercover ng mahigit 1 dekada,
nandyan pa rin ang aura na iyon. Nang magkita ang aming mga mata, isa-isa, ibinaba nila ang kanilang mga ulo. Nakikita ang kanilang reaksyon. Kung gayon, ayusin natin ito ng maayos. Nang marinig nila yon, ilang sa kanila ay tumingin sa akin. Mga mata nila, parang gusto akong kainin ng buhay. Sinira mo ang tindahan ko. Nagbigay ka sa akin ng problema. Hindi ba ito ang gusto mo? Noong una, hindi mo ako kayang talunin. At ngayon, basura ka pa rin. Nang makita nilang hinahamak ko pa rin sila, nagalit sila. Sige, lahat kayo sige. Kung sino ang pumatay kay Guo Jianglong, bibigyan ko ng 100,000. Sa utos nila, sumugod sa akin ang mga alipores na parang baliw. Tumayo ako roon na nakakross ang mga braso at malamig na sinabi. Sa mga alipores, hayaan nilang sila ang mag-ayos nito. Lalong naging excited ang mukha ni Xiao Dao. Bumunot siya ng baton mula sa kanyang jacket at pinangunahan ng mga kapatid na sumugod. Makalipas ang kalahating oras, ang kabilang panig ay nasa lupa na lahat. Ang mga malalaking tao dinala sa harap ko, lumuhod at nagmamakaawa. Hindi ko sila pinansin. Ikinaway ko ang kamay ko para si Xiao Dao ang humawak. Pagkatapos ay bumalik ako sa ospital. Kailangan ako ng asawa ko. Bumalik sa ospital, binilhan ko siya ng isang mangkok ng sopas ng manok para palakasin siya. Habang pinapakain ko siya, bigla akong tiningnan ng asawa ko. Mahal? May nangyari ba? Natigilan ako. Ang kamay na may hawak ng sopas ay natigil sa hangin. Nang makita akong tahimik, nahulaan niya. Inabot niya at marahang hinawakan ang mukha ko at nagtanong. Mahal? Asawa mo ako? Huwag kang magtago sa akin. Bumuntong hininga ako. Pagkatapos ay sinabi ko sa kanya ang nangyari at ang mga plano ko. Pagkatapos makinig, nanatiling tahimik ang asawa ko ng matagal. Akala ko tututol siya, ngunit hindi ko inasahan. Mahal? Kahit anong gawin mo, sinusuportahan kita. Pero kailangan mong pangako sa akin. Dapat kang bumalik ng ligtas at maayos, okay? Sa pagtingin sa malambing na ekspresyon ng asawa ko, ngumiti ako. Mahal, ipinapangako ko sa iyo. Ngumiti siya at mahigpit akong niyakap. Pagkatapos ng postpartum month ng asawa ko, dumating sina Xiao Zhao at Xiao Dao para sunduin ako. Umupo sila sa tabi ko at walang tigil na nag-uusap tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng kumpanya. Sobrang excited nila kaya halos hindi na nila mapigilan. Dagdag ni Xiao Dao na naghanda siya ng villa at nagpadala ng tao para dalhin ang asawa ko at anak doon. Tumango ako pagkatapos marinig iyon. Pagdating namin sa kumpanya, 12 ng tao ang pumila sa entrance para salubungin ako. Kabilang sa kanila ang ilan sa mga dating veterano ng kumpanya, pero hindi sila mukhang masaya. Malinaw, ayaw nila akong makita na bumalik. Hindi ko sila pinansin at pinapunta sina Xiao Dao at Xiao Zhao sa conference room. Ang atmosfera sa conference room ay tensyonado. Bago pa makapagsalita si Xiao Zhao, isa sa mga veterano ay hindi na nakapagpigil. Pinadyak niya ang kamay sa mesa. Guo Jianglong, hindi ba sinabi mong hindi ka na babalik? Ano ang ibig sabihin nito ngayon? Ang salita mo ba ay walang kwenta? Nang marinig kong may tumututol sa pagbabalik ko, biglang nagalit si Xiao Dao. Matanda, si Ginoong Long ay pwedeng bumalik kung gusto niya. Sino ka ba para magsalita ng kalokohan? Tumahimik ka. Wala akong sinabi. Inikot ko lang ang tingin ko sa iba sa silid. Isa pang veterano ang suminghot ng malamig. Hindi naman kami tutol sa pagbabalik niya. Pero ang peace dove na ipinadala sa kanya, tinanggap niya ito. Ibig sabihin, gusto niya ng mapayapang pamumuhay. Pero ngayon, babalik siya. Hindi ba iyon pagsira sa salita niya? Nang marinig kong binanggit niya ang Peace Dove, kinuha ko ang solid gold na Peace Dove mula sa bulsa ko at inilagay ito sa mesa. Nang makita ng iba na dinala ko ang Peace Dove, nagmukha silang naguguluhan. Ayaw ko talagang bumalik. Gusto ko rin ng kapayapaan. Pero may unang sumira ng kapayapaan. Kaya wala akong choice kundi bumalik. Pagkasabi niyon, pinisil ko ng mahigpit at ang solid gold na Peace Dove agad na naging bukol. Tumayo ako at tiningnan ng mga veterano. Sinabi, Kung paano nila ako tratuhin, wala akong pakialam. Pero kung may sumubok na pakialaman ang asawa ko at anak na babae, papatayin ko sila ng walang awa. nang marinig nila akong sabihin niyan, si Xiao Zhao, Xiao Dao at ang mga sumunod sa akin biglang na-excite. Ngumiti nang may kaluwagan si Xiao Zhao at tiniyak sa akin, Huwag kang mag-alala, Longye. Tiyak naming poprotektahan ang iyong asawa at anak na babae. ang balita ng aking pagbabalik kumalat sa bawat kalye at eskinita na parang apoy. Ang mga mortal kong kaaway na nagdudulot sa akin ng problema, hindi makatulog kahit isang saglit. Kinabukasan, Longji, ang mga matatandang iyon ay nagpupulong. nang marinig yon, dahan-dahan kong ibinaba ang aking panulat at tiningnan siya. Dahan-dahan lang. Huminga ng malalim si Xiao Zhao at pagkatapos ay nagsimulang magsalita. Ang aking mga tauhan ay nagbalita na ang mga matatandang iyon, alam na inihayag mo ang iyong pagbabalik, ay labis na nababalisa, kaya't hindi makatulog, at gusto nilang makipagpayapaan sa iyo. Nang marinig ko iyon, hindi ko napigilang tumawa. May kapayapaan tayo mula pa sa simula, ngunit sila ay sinira ang mapayapang anyo na iyon. Sa tingin ba nila ako, si Guo Jianglong,
ay madaling lokohin na pwede nilang guluhin kahit kailan. Tumigil sandali si Xiao Zhao at nagpatuloy. Longye, ano ang gagawin natin? Sumandal ako sa mamahaling upuan ng executive, nag-cross legs, at isang ngiting nakapag-iisip ang lumitaw sa aking mukha. Dahil gusto nilang mag-usap, sige, mag-usap tayo ng maayos. Ngunit kung paano tayo mag-uusap, iyon ang ating negosyo. Nang marinig iyon ni Xiao Zhao, naunawaan niya agad. Longye, naiintindihan ko, gagawa ako ng mga kaayusan ngayon din. Makalipas ang 20 minuto, si Xiao Dao at ako, kasama ang aming mga tauhan, ay dumating sa isang restoran. Binuksan ni Xiao Dao ang pinto ng kotse para sa akin at ipinaliwanag sa akin ang sitwasyon. Longge, ang CEO ng Qiangming Group, si Zheng Qiangming, ay kumakain dito. Siya lang at ilan sa kanyang mga tauhan. Tara na. Inakay ko si Xiao Dao at ang iba pa papasok sa restaurant. Nang hindi na ako kailangang magsabi ng kahit ano, ang ilan sa aking mga tauhan ay lumapit at pinatumba ang mga tauhan ni Zheng Qiangming sa pinto sa lupa. Umakyat si Xiao Zhao at sinipa ang pinto ng pribadong silid. May hawak pang dalawang magandang babae si Zheng Qiangming. Kumakain siya na may mantika sa bibig. Nabigla siya sa sipa ni Xiao Dao. Nang makita niyang ako iyon, sumimangot siya. Sumimangot si Zheng Qiangming. Lumapit ako sa kanya na walang ekspresyon ang mukha. Kinawayan ko ang dalawang magandang babae sa tabi niya. Nagsignal na umalis sila. Dali-daling lumabas ang dalawang babae sa kubeta dahil sa takot. Sinubukan ni Zheng Qiangming na manatiling kalmado. Guo Jianglong, Pinunasan niya ang kanyang bibig gamit ang tissue. Tapos, tumingin sa akin. matagal na tayong hindi nagkita. Ngumisi ako. Hinila ni Xiao Dao ang isang upuan para sa akin. Umupo ako at sumandal. Itinawid ko ang aking mga binti at mahinahon siyang tiningnan. Bakit ka nagpadala ng mga tao para guluhin ako? Nang marinig ito, ngumiti ng malamig si Zheng Qiangming. Guluhin ka? Kailan pa kita ginulo? Sa kabaligtaran, sabi mo magre-retire ka. Ngayon, bumabalik ka ng mayabang. Anong ibig sabihin yan? Ang kanyang pagtanggi ay eksaktong inaasahan ko. Inaasahan ko na ito simula pa dati. Ang mga taong sumira sa aking lugar ay sa iyo rin. Tama ba? Huwag mong sabihing hindi mo iyon utos. Nang banggitin ko ang nasirang tindahan, nagulat ang mukha ni Zheng Qiangming. Tapos, mabilis siyang natauhan. Wala akong ideya kung ano ang sinasabi mo. Kung sasabihin mong ako ang gumawa, ipakita mo sa akin ang ebidensya. Tiningnan ko siya ng masama. Nawalan na ako ng pasensya. Mukhang sa loob ng mga taon na nagpapakumbaba ako, sila ay talagang hindi na ako sineseryoso. Kinuha ko ang menu at nagsimulang umorder. Guo Jianglong, nagugutom ka pala talaga. Ngayon, magpapakita ako ng kabutihan at ililibre kita ng pagkain. Kumain ka ng marami dahil sa bilangguan, hindi ka makakakuha ng pagkain na ganito kasarap. Binaliwala ko siya. Patuloy lang akong umorder. Matapos umorder ng mahigit 20 putahe, lalong naguluhan si Zheng Qiangming. Sinimulan niya akong sigawan. Guo Jianglong, ano bang pinaggagawa mo? Sabihin mo na lang sa akin ng diretso. Ibinaba ko ang menu. Tapos naglabas ako ng 10,000 piso at inihagis sa mesa. Tumingin kay Zheng Qiangming. Ngayon, ako na ang bahala sa pagkain na ito. Sanay akong magtipid. Ayaw kong mag-aksaya. Ubos lahat bago ka umalis. Okay? Maya-maya dinala ng waiter ang lahat ng in-order kong ulam at inilapag sa mesa. Nagpatong-patong. Xiao Dao, siguraduhin mong kakainin ni President Zheng ang lahat. Ubos lahat. Walang matitira. Kung hindi niya maubos, pilitin mong kainin. Si Longge. Tumango ako, tapos lumabas ako ng pribadong kuwarto. Sa mga araw na ito, mas naging mahinahon na ako. Kung dati, hindi ako magiging ganoon kaamo sa mga taong ito. Ganoon kaamo sa kanila. Pagbalik ni Xiao Dao, Ginawa ko ang utos mo. Inasikaso ko si Zheng Qiangming. At sabi ni Zheng Qiangming, hindi na siya makikialam sa atin. nang marinig iyon, nasiyahan ako. Sa mga sumunod na araw, lahat ng dumating para manira, hinarap ko sila isa-isa. Siyempre, nagalit din ang mga bigating iyon. Ngayong hapon, nakauwi ako, si Mrs. ay may hawak na bata, gumagalaw sa sala ng villa. Nang makita ko ang asawa at anak ko, nawala lahat ng alalahanin ko nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos ng hapunan, kami ni Mrs. ay nanood ng mga bituin sa bakuran, nagkukuwentuhan. Tapos may lumitaw na tao sa pintuan at kumatok. Pumunta ako at binuksan ang pinto. Si Xiao Zhao iyon. Ngumiti siya at binati ang asawa ko. Kahit nakangiti siya, alam ko agad na may kailangan siya. Alam din ng asawa ko na hindi pupunta si Xiao Zhao kung walang dahilan. Kaya dinala niya ang anak naming babae pabalik ng kuwarto. Nang kami na lang, sa wakas, nagsalita na si Xiao Zhao. Nasa problema si Longge. Anong nangyayari? Tiningnan ko si Xiao Zhao at nagtanong. Tumingin-tingin si Xiao Zhao sa paligid. Sumandal siya at bumulong sa tenga ko. Ang East City. Nagpadala ng tao para sirain ang bar natin. Ngumisi ako ng may paghamak. Ito ay isang hamon sa akin. Kung ganoon, saka tayo gaganti. Nang marinig iyon, ngumiti si Xiao Zhao. Ako na ang bahala. Pagkaalis niya, huminga ako ng malalim.
Hindi pa rin napapansin ng ilan kung gaano ito kaseryoso. Kinabukasan, iniulat sa akin ni Xiao Zhao, kagabi, direkta naming sinalakay ang kanilang bahay. Umatras sila, binayaran nila lahat ng kompensasyon. Habang nag-uusap kami, pumasok si Xiao Dao sa opisina. Ginoong Long, gustong makipag-usap sa iyo ng mga matatandang iyon. Alam ko nang hindi na nag-iisip kung ano ang mga taong iyon ang hinahabol. Si Zheng Qiangming ay pinakain hanggang sumuka. Ang iba ay sumira ng aking tindahan at binawi ko ang sitwasyon laban sa kanila. Ngayon sila ay lumalapit para makipag-ayos. Ang gusto nila, alam na alam ko. Bahagya akong ngumuso. At inutusan si Xiao Dao. Sagutin mo sila. Hindi. Nag-init si Xiao Zhao nang marinig iyon. Tama. Hindi tayo pupunta. Sino ba sila? Sila ang nagsimula ng gulo kung kailan nila gusto, at pagkatapos ay gusto nilang makipagkasundo kung kailan nila gusto. Sumang-ayon din si Xiao Dao. Sumasang-ayon ako sa opinyon ni Ginoong Long. Kung hindi natin sila turuan ng leksyon, talagang iisipin nila na si Guo Jianglong ay mabait. Ibinahagi ni Xiao Dao ang aking opinyon pabalik. Inisip ko na ang mga matatandang iyon ay maglulunsad ng isang nakatutuwang paghihiganti. Pero hindi nila ginawa. Kung gaano nila ito ginagawa, lalo kong nararamdaman na may mali. May malamang nakahina-hinalang nangyayari. Sigurado nga, ng gabing iyon, malapit na akong umuwi. Nang tumawag si Xiao Dao. Long, ang mga gago ay nagdudulot ng gulo sa bar natin. Tumawag ka ng pulis. Bakit mo pa ako sinasabihan tungkol sa maliit na bagay? Nang marinig ito, bumuntong hininga si Xiao Dao nang walang magawa. Long, tinawagan ko sila. Pero ang mga gago na yan ay nasa bar natin, nag-order din naman sila. Bawat isa ay umorder ng isang bote ng serbesa, pero inoko pa nila lahat ng mga booth at mga mesa. Nang marinig ko iyon, alam ko na nagsisimula ng magulo ang mga iyon. Hindi mo ba sinabi sa kanila na may minimum charge ang bar? Sinabi ko, pero sinabi nila na hindi makatarungan. Kung gawin natin iyon, idemanda nila tayo. Kung ganoon, hindi na rin ako magiging magalang. Pagkasabi nito, ngumiti ako. Hindi inaasahan, ang mga gago ay talagang gustong makipaglaro ng sibilisadong laro sa akin. Matapos bigyan ng tagubilin si Xiao Dao, nagmaneho ako papunta sa entrance ng bar. Nang makita akong dumating, agad lumapit si Xiao Dao para buksan ang pinto ng kotse ko. Bumaba ako at naglakad papunta sa bar. Habang nagtatanong tungkol sa sitwasyon. Ano ang sitwasyon? Bumuntong hininga si Xiao Dao. Long, nandyan pa sila sa loob. Hindi rin makapasok ang mga customer. Kung papasok sila, pinapaalis. Nang marinig iyon, tumango lang ako. Pagkatapos, kumumpas ako gamit ang kamay ko at agad sumunod ang mga tauhan ko sa likod ko papasok ng bar. Gaya ng sinabi ni Xiao Dao, bawat booth sa bar isa o dalawang tao lang. Bawat isa ay may hawak na isang bote ng serbesa. Maliwanag na nandito sila para manggulo. Nag-usap kami ni Xiao Dao, tumango si Xiao Dao at nag-utos sa isang nasasakupan na malapit. Agad na umalis ang nasasakupan. Makalipas ang ilang segundo, bumalik ang nasasakupan at sinabing handa na ang lahat. Pagkatapos, lumapit ako sa isa sa mga blonde. Nang makita akong papalapit, ang blonde ay hindi napigilan ang paglunok ng kinakabahan, pero nagkunwaring kalmado pa rin. Sino ba ang nagpadala sa'yo? Sa harap ng aking tanong, tiningnan ako ni Yellow Hair. Pagkatapos ay agad na umiwas ng tingin. Ano, sino ang nagpadala sa akin? Hindi ba ako pwedeng pumunta para gumastos lang? Napangiti ako ng malamig at unti-unting lumitaw ang balak na pumatay sa aking mga mata. Noong ako'y lumaban mag-isa sa 1,000 tao, ang nakakapanlupig na pakiramdam ay hindi kayang gawin ng ordinaryong tao. Nakaramdam ng kaba si Yellow Hair sa aking titig, kaya napalingon na lang siya. Kumulot ako ng bote ng walang ingat at walang babala. Binasag ito sa ulo ni Yellow Hair. Napahawak sa ulo si Yellow Hair dahil sa sakit at gumulong-gulong sa sahig. Itinapon ko ang natitirang basag na bote at sinabi kay Knife, isara ang pinto, walang aalis. Tumango si Knife at kumaway sa mga lalaki sa may pinto. Kumango, agad na isinara at nilock ng mga lalaki ang pangunahing pinto. Ang iba pang manggugulo ay biglang nagpanic. Si Yellow Hair, hawak ang ulo, nagpakahirap na tumayo. Kung ito ba'y dahil sa taga ng bote na nagpahilo sa kanya o dahil sa lakas ng loob, ay talagang nangahas siyang sumigaw sa akin. Ikaw, lakas loob mo akong saktan? Hindi ka ba naniniwala na tatawag ako ng pulis ngayon din? At ay pakulong ka? Sige, tawagan mo na sila. Gusto mo tulungan kita? Akala mo hindi ko gagawin? Maraming kamera dito sa paligid. Nang marinig ito, hindi namin napigilang tumawa ni Knife. Pasensya na, sira ang mga kamera namin. Nagulat si Yellow Hair at tumingala sa kamera sa sulok. Nakita niya na ang pulang ilaw na dapat ay kumukurap ay hindi na nga naka-on. At ano ngayon? Marami akong saksi dito. Ang mga kasama ni Yellow Hair ay agad na nagtipon-tipon at sumusuporta sa kanya. Tiningnan ko ang mga halos bata pa lang ito at ngumiti ng may paghamak. Ang mga ito, malamang mga random na tao lang na hinila nila para punan ng hanay. Lahat sila magkakaibigan kapag umiinom. Pero kapag may gulo, bawat isa sa sarili. Kung ako at si Xiao Dao at ang iba pa noon, kumilos na sana kami ngayon. Umiling ako ng walang magawa, lumingon at kumaway. Agad na sumugod si Xiao Dao at ang iba.
Nang lumabas ako ng pinto ng bar, naririnig ko pa ang mga hiyawan mula sa loob. Makalipas ang kalahating oras, lumabas si Xiao Dao mula sa bar. Kuya Long, naayos na lahat. Nag-usap sila, isinumbong lahat. Tumango ako. Inihulog ang upos ng sigarilyo sa lupa at inapakan gamit ang daliri ng paa ko. Pagkatapos, pumasok ako sa bar kasama si Xiao Dao. Ang lalaking blonde at ang mga tauhan niya ay nakayuko sa lupa, hawak ang mga ulo. Wala na silang yabang na dati. Tatanungin kita ng isa pang beses. Sino ang nagpadala sa iyo? Master Hong. Si Master Hong. Master Hong? So iyong matandang hayop pala. Ang tunay na pangalan ni Master Hong ay Hong Sijiang. Siya ang aking mortal na kaaway. Noong ako ay lumaban sa 1,000 tao mag-isa, iyon ay mga tauhan ni Hong Sijiang. Kuya Long, sobra na iyong matandang Hong na hayop. Dapat ba nating turuan siya ng leksyon? Hindi na kailangan iyon. Hindi ba si Hong Sijiang ay may-ari din ng ilang bar? Nag-isip si Xiao Dao sandali, pagkatapos ay tumango. Oo. At iyong matandang hayop ay monopolyo sa supply ng alak sa aming lugar. Nang marinig ko kay Xiao Dao na monopolyo ni Hong Sijiang ang suplay, bigla akong nagkaroon ng magandang ideya. Xiao Dao, hanapin mo agad si Xiao Zhao. Tumango si Xiao Dao pagkatapos marinig iyon at agad na pumunta para tawagan si Xiao Zhao. Yumuko ako. Tiningnan ng lalaking blonde na ang mukha ay parang baboy dahil sa pagkakapalo at ngumisi. Bumalik kayo at magbigay ng mensahe sa inyong Master Hong. Sabihin mo sa kanya na ako, si Guo Jianglong, dadalhin ko siya ng pagbisita sa ibang araw. Nagulat si Blondie nang marinig iyon. Hindi niya inaasahan na sasabihin ko iyon, pero tumango siya ng matatag. Natapos ni Xiao Dao ang tawag at lumapit sa akin. Kuya Long, handa na ang lahat. Palayain na silang lahat. Pagkatapos, umuwi siya. Makalipas ang 2 araw, sinundo ako ni Xiao Zhao para sa kumpanya. Sa daan, sinabi niyang handa na siya. Kuya Long, ang mga channel ng distribusyon ng alak, fleet ng delivery, at ang staff para sa pag-stock ay handa na lahat. Pwede tayong gumalaw kahit kailan. Naisip ko ito. Hindi na kailangan maghintay. Simulan na natin ngayon. I-deploy ang lahat at i-roll out. Matapos ako ihatid ni Xiao Zhao, umalis siya para gawin ang hiniling ko. Pumunta ako sa opisina. Kinulit ko ang mapa sa phone ko. Minarkahan ko lahat ng local na restaurant sa mapa. Bar, KTV, kahit anong lugar na nangangailangan ng alak, minarkahan ko silang lahat. Oo, 1. Magdadala ako ng alak mula sa labas para makipagkompetensya sa teritoryo ni Hong Sijiang. Kung 1 taon ang nakalipas, hindi ko na ito aaksyonan. Hayaan silang mag-away at mag-agawan. Iyon ang kanilang negosyo. Pero ngayon, hinamon ako ni Hong Sijiang, kaya kailangan kong tanggapin. Hindi lang iyon, sasaktan ko siya ng husto. 1 linggo ang lumipas. Maganda ang progreso ni Xiao Zhao at Xiao Dao. Hindi man lang nag-react si Hong Sijiang. Yung mga negosyong hindi siya kasali, gamit na nila ang alak ko. Ibang kumpanya, gusto nilang makakuha ng parte sa akin. Pero ang pagkuha sa akin ay may kapalit. Hindi sila bobo, kaya pumunta sila para makipag-usap tungkol sa partnership. Yung mga walang malaking alitan sa akin at hindi nagdulot ng gulo paglabas ko ng kulungan, binigyan ko sila ng pinakamagandang deal. At yung mga nagdulot ng gulo sa nakaraang 2 taon, binigyan ko rin sila ng discount, pero napakaliit. Pagkatapos ng lahat, hindi maganda para sa akin ang magkaroon ng kaaway ngayon. Nung akala ko hihingi ng meeting si Hong Sijiang, hindi ko inaasahan. Lumitaw siya sa hindi magandang oras. Ngayon, ang unang kaarawan ng anak kong babae, lahat ng mga maimpluwensiyang tao sa bayan ay dumating upang batiin, maliban sa mga mortal kong kaaway. Kabilang sa kanila, si Hong Sijiang. Ngunit sa mismong araw na ito, siya ay dumating na may dalang mga regalo. At siya ay personal na dumating. Pagkakita niya sa akin, binati niya ako ng mainit. Parang isang matandang kaibigan na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Haha, Kuya Long, ang iyong kuya ay dumating ng hindi imbitado. Huwag kang magalit, okay? Sa pagtingin sa kanyang peking ngiti, nagpanggap din akong ngumiti. Ito ang unang kaarawan ng anak kong babae. Ayaw kong magkaroon ng anumang hindi magandang pangyayari. Hindi ko siya palalayasin. Pero kung magagalit niya ako, hindi ako magdadalawang isip na saksakin siya sa likod. Masigasig niyang itinulak ang 1 kalahating metro, ang taas na solidong gintong manika, patungo sa akin, at nag-alay ng kanyang mga pagbati. Sa wakas ay tinanggal ko ang peking ngiti at tumingin sa kanya. Nagtatanong, ngumiti si Hong Sijiang at sinabi, Kuya Long, ano ang ibig mong sabihin? Dumating lang ako para magbigay ng regalo? Ano, hindi ba ako malugod kahit may dala akong regalo? kahit sabihin niya iyon sa isang multo, kahit ang multo ay hindi maniniwala, tiningnan ko pa rin siya ng may paghihinala. Samantala, sina Xiao Dao at Xiao Zhao ay handa ng kumilos. Sumulyap siya kina Xiao Dao at Xiao Zhao, pagkatapos ay sa akin. Nang halos sabihin ko na sa kanya na umalis, biglang lumapit ang asawa ko. Mahal, ano ang problema? Ngumiti ako at malapit ng magsalita. Ito pala ang manang, tama? Talagang maganda ka. Ikaw at si Kuya Long ay bagay na bagay. Salamat. Lumingon ako at tiningnan ang asawa ko ng may pagmamahal. Mahal, asikasuhin mo muna ang mga bisita. Tumango ang asawa ko. Ngayon ang kaarawan ng bata.
Huwag mong hayaang masira ang saya ng mga taong hindi dapat narito. Nagulat ako. Hindi ko naisip na mapapansin ng asawa ko ang hindi pagkakasundo namin ni Hong Si Jiang. Tumango ako. Noon lang umalis ang asawa ko. Pagkaalis ng asawa ko, sinabi ko, Pumunta ka para magbigay ng regalo at bumati. Natutuwa ako na natanggap ang regalo. Salamat sa ngalan ng anak ko. Ang bait mo naman magsalita. Hindi naman tayo estranghero, di ba? Pasensya na. Hindi ako naghanda ng upuan para sa iyo. natigilan si Hong Si Jiang nang marinig ito. Bago pa siya makapagsalita, hindi na napigilan ng alipores niya. Ang pagpunta ni Ginoong Hong sa kaarawan ng anak mo ay karangalan para sa'yo. Huwag kang walang utang na loob, Lintay. Hong Si Jiang, sa tingin ko, dapat kang umuwi at disiplinahin ang mga tauhan mo. Dito sa labas, nakataya ang reputasyon mo. Dahil sinabi na ni Ginoong Singlong, kung magtatagal pa ako, talaga namang walang hiya na ako, maligayang kaarawan sa anak mo. Pagkasabi niyon, si Hong Si Jiang, na may seryosong mukha, umalis sa bangkete kasama ang mga tauhan niya. Pinagmamasdan ang kanyang likuran, napapikit ako ng bahagya. Lumapit si Xiao Dao at tinanong ako kung ano ang gagawin sa regalo ni Hong Si Jiang. Ginoong Long, paano itong solid gold na manika? Tiningnan ko ang solid gold na manika na kalahating metro ang taas. Dahan-dahang naglinis ng lalamunan. Maari nang kunin, dalhin sa tindahan ng ginto at tunawin. Bigyan ng pabuya ang mga kapatid. Pagkaalis ni Hong Si Jiang, naging maayos ang handaan. Nang gabing iyon, pagkatapos patulugin ng asawa ko ang aming anak na babae, pumunta siya sa sala para makita ako. Sino yung lalaki kanina? Nang marinig ko ang tanong niya, tumigil ako. Ang pangalan niya ay Hong Si Jiang. Siya ang aking kaaway mahigit 1 dekada na ang nakalipas. At hanggang ngayon, siya pa rin. Pagkarinig nito, ang asawa ko ay hindi nakipagtalo o nag-eskandalo. Bumuntong hininga lang siya, lumingon, at umakyat sa itaas. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Nag-aalala siya para sa akin, nag-aalala para sa aming pamilya. Kinabukasan, pagdating ko sa kumpanya, nagulat sa akin si Xiao Jiao. Long, na-stock na namin ang mga paninda sa lahat ng tindahan maliban sa teritoryo ni Hong Si Jiang. Tumango ako pagkarinig niyon. Kasabay noon, pumasok si Xiao Dao sa opisina na may seryosong ekspresyon. Long, inanyayahan ka ni Hong Si Jiang sa tanghalian ngayon. Gusto mo bang pumunta? Ngumiti ako. Pumunta? Bakit hindi? Tanghaling tapat. Nag-ayos sina Xiao Dao at Xiao Jiao ng 12-12 ng mga lalaki para samahan ako. Umiling ako nang walang magawa. Ano to? Kakain lang naman ako, hindi para makipag-away. Sige, hayaan mo siyang sumama sa akin. Ang iba sa inyo, umuwi na kayo. Pero tumawag pa rin siya ng ilang mga kapatid na nangangatwiran na magpapakita ito ng presensya. Pagdating sa pribadong silid na inbook ni Hong Si Jiang, sa loob ay sina Hong Si Jiang at ang kanyang 3 tauhan. Nang makita akong dumating, mainit na inanyayahan ako ni Hong Si Jiang na umupo. Umupo ka? Umupo. Pagkaupo ko, humingi siya ng tawad. Long, ang nangyari kahapon ay kasalanan ng tauhan ko. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Pagkatapos sabihin ni Hong Si Jiang yan, sinipa niya yung lalaking sumagot nang wala sa oras kahapon. Yung lalaki, binugbog hanggang pasapasa. Humiga siya sa sahig at humingi ng tawad sa akin. Kuya Long, mali ako kahapon. Sumagot ako nang wala sa oras, patawarin mo ako. Tiningnan ko ang mga tauhan ni Hong Si Jiang. Ganoon lang? Nang marinig ang sinabi ko, natigilan si Hong Si Jiang saglit. Tapos ngumiti siya at kumaway. Ang mga tauhan niya sa likod agad na hinila yung lalaking nasa sahig, papuntang kabilang kwarto, at saka may sumigaw. Tinapik niya ang mesa gamit ang daliri. May isang tauhan niyang lumapit para magbuhos ng inumin sa akin. Kuya Long, narinig ko raw pumapasok ka sa negosyo ng alak kamakailan. Sasabihin ko ng diretso sa'yo. Hindi ba medyo lumalayo na ang iyong abot? Pumapasok ka sa teritoryo ko. May pangalan mo ba ang teritoryo mo? Nang marinig yon, nag-freeze ang ekspresyon ni Hong Si Jiang. Pero ngumiti pa rin siya at sinabi sa akin, Alam ko kakaibalik mo lang. Gusto mong gumawa ng gulo. Pero huwag mong kalimutan, tinanggap mo yung peace dove na yon. Ngayon naghahanap ka na naman ng gulo. Hindi ba yon lumalabag sa patakaran? Pagkatapos marinig ang sinabi ni Hong Si Jiang, inabot ko ang bulsa ko at kinuha yung gusot na pure gold peace dove na naipit na. Kahit na dinurog ko ito para maging golden ball, makikita pa rin medyo mahahalata na ito ay isang kalapati. Nang makita ang deformed peace dove ko, nangunot ang noo ni Hong Si Jiang. Anong ibig mong sabihin dito? Tumingin ako sa kanya at bumuga ng hangin ng may paghamak. Sa simula, gusto ko talagang tumigil. Pero anong ginawa mo? Alam ninyo yan sa inyong mga puso. Tandaan, hindi ako ang gustong bumalik. Pinilit mo ako. Nang matapos siya, ibinagsak ko ang balding kalapati ng kapayapaan ng malakas sa mesa na naka-embed ng matibay sa solid wood na hapagkainan. Tumayo ako at inayos ang damit ko. Tumingin ng may paghamak kay Hong Si Jiang. Tungkol sa negosyo ng alak, itutuloy ko. Ang hindi mo nagawa, gagawin ko. Ang ginawa mo, gagawin ko rin. Nang marinig ito, hininto ni Hong Si Jiang ang pagkukunwari. Inihampas niya ang mesa at tumayo. Wow, Jiang Long. Masyado ba akong naging mabait sa'yo?
Akala mo ba pareho ka pa rin noong 10 taon na ang nakalipas? Pumunta ka ngayon, huwag mong asahan na makakaalis ka. Nang matapos si Hong Sijang, isang grupo ng mga tao mula sa mga pribadong silid sa tabi sumugod, pinalibutan ako, si Xiao Dao, at ang iba. Si Xiao Dao at ang iba pang mga kapatid ay bumuo ng isang bilog sa paligid ko. Bumunot ng mga sandata para harapin sila. Napangiti ng malamig si Hong Sijang, dahan-dahang lumakad sa harap ng kanyang mga tauhan at tumingin sa akin ng may paghamak. Guo Jianglong, sino ba naman ang mag-aakala na ang 10 taon sa bilangguan ay magpapakatanga sa iyo? Naglakas loob kang kumain ng pagkain ko na 2 lang kayo? Ngayon, papapasukin kitang buhay, pero hindi ka lalabas na buhay. Dahil walang paraan palabas, hinawakan ni Xiao Dao ang kanyang kutsilyo at sinabi sa akin, Long, bubuksan ko ng daan para sa'yo, kasama ang mga kapatid, 100 palabas. Umalis ka na rito ng mabilis. nang marinig ang mga tapat na salita ni Xiao Dao, nakaramdam ako ng kaluwagan. Pero ako lang ang nakakaalam na ang daan na pinuntahan ko ngayon ay siya ring daan na maaari kong lisanin. Ang pangalang Guo Jianglong ay hindi binili ng pera. Kinuha ko ang kutsilyo kay Xiao Dao, hugot ng isang napkin mula sa mesa, pinunasan ang talim, at pagkatapos maghanda, tinapik ko si Xiao Dao sa balikat. Sa tingin mo tapos na ako? Hindi ko na kayang itaas ang aking patalim? Kung ano ako noong 12 taon na ang nakalipas? Ganun pa rin ako ngayon. Dahil doon, inihagis ko ang aking patalim sa pinakamalapit na tao. Walang depensa ang lalaki at natumba ko siya sa isang hampas. Si Hong Sijang ay galit at napahiya. Sobrang init ng ulo at sumisigaw. Patayin siya, kunin siya, patayin siya. Ako na ang bahala kung may mangyari. Sa utos na iyon, nabaliw ang kanyang mga tauhan. Dumaluhong sa amin na parang alon. Ako at ang aking maliit na patalim, kasama ang iba pang mga kapatid, lumaban ng desperado. Isang madugong labanan ang sumiklab sa pribadong silid. Makalipas ang 10 minuto, isang tambak ng mga tauhan ni Hong Sijang ang nakahandusay sa sahig. Ang iba ay tumingin sa amin na para kaming kamatayan, umatras, at hindi na nangahas umatake muli. Nang makita ang kanyang mga tauhan na umatras, nagalit si Hong Sijang. Sinipa niya ang isa sa kanyang mga tauhan. Lakad, kayo lahat, putangina, lakad. Sinumang pumatay kay Guo Jianglong, makakakuha ng $1,000,000. Dahil sa pabuya na iyon, ang mga malapit ng umatras ay muling nagkaroon ng sigla. Bawat isa ay sumugod sa akin ng galit. Samantala, si Hong Sijang ay tumakas sa side door sa gitna ng gulo. Gusto ko siyang habulin, pero hinarang ako ng kanyang mga tauhan. Kaya kailangan ko munang harapin sila. Dumaan ang isa pang 10 minuto. Binuksan ko ang pinto ng pribadong silid. Sa hallway, narinig ko ang nagmamadaling mga yabag. Isang grupo ng mga taong may dalang armas ay tumakbo mula sa dulo ng koridor patungo sa amin. Pinatigasan ko ang hawak ko sa aking patalim, handa nang lumaban muli. Pero nakita kong ang namumuno sa kanila ay si Xiao Zhao. Nang makita ko sila, sa wakas ay nakahinga ako ng maluwag. Nang makita ako ni Xiao Zhao, mabilis siyang lumapit sa akin ng malalaking hakbang. Nag-aalalang nagtanong kung kumusta ako. Ikinaway ko ang aking kamay. Sinabihan siyang alagaan muna ang mga sugatan. Tumango si Xiao Zhao at agad na nag-ayos ng mga tao para dalhin ang mga sugatang kapatid sa ospital. Ibinagsak ko ang aking mapurol na patalim, sumandal sa pader at dahan-dahang umupo. Umupo si Xiao Dao sa tabi ko at tinanong ang aking opinyon. Dahil gusto niyang lumaban, lalaban tayo. Kung hindi, iisipin niya tapos na tayo. Matapos ihatid ni Xiao Zhao ang lahat sa ospital, tumakbo siya sa akin at sinuri ang aking mga sugat. Kinaway ko ang aking kamay. Huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Hindi naniwala si Xiao Zhao. Itinuro niya ang dugo sa akin. Ang puting damit ay naging pula. Ngumiti ako. Ito ay mukhang nakakatakot nga. Pero ako lang ang may alam. Ang dugo sa damit na ito, wala ni isang patak ang akin. Pagbalik sa kumpanya, nagpalit ako ng bagong damit. Dumating sina Xiao Dao at Xiao Zhao sa opisina at nagtanong tungkol sa aking susunod na plano. Tinitigan ko ang mapa. Nag-isip sandali. Pagkatapos ay nagbigay ng utos sa kanila. Xiao Zhao, ipagpatuloy ang pamamahagi ng stock. Gayun din, markahan mo lahat ng negosyo ni Hong Sijang para sa akin. Kahit isang tindahan sa kalsada lang. Huwag mong laktawan. Tumango si Xiao Zhao at tumabi para markahan ang mapa. Tiningnan ko muli ang braso ni si Xiao Dao na may benda. Gusto ko siyang magpahinga pero ipinilit niyang okay lang siya at hiniling na bigyan siya ng gawain. Nakita kong gaano siya matiyaga, hindi ko na siya gustong kumbinsihin. Kaya kailangan ko siyang bigyan ng gawain na hanapin ang lokasyon ni Hong Sijang. Ako at si Hong Sijang, ang laban na iyon ay nangyari pa rin. Sinasabi ng iba na sinadya ko na humanap ng gulo kay Hong Sijang para ayusin ang away mula mahigit 10 taon na ang nakalipas. Sinasabi naman ng iba na si Hong Sijang gustong mag-set ng bitag para patayin ako. At higit pa, sabi ng iba natatakot si Hong Sijang sa akin at gusto akong gawing ninong. But narinig ko ang mga chismis na ito at umiling ako ng walang magawa. Maraming sinasabi ang mga tao ngayon at wala akong pakialam. Sa lalong madaling panahon, minarkahan ni Xiao Zhao ang lahat ng ari-arian ni Hong Sijang. Tiningnan ko ang mapa at natagpuan na malapit sa aming kumpanya.
may isang bar na pag-aari ni Hong Sijiang. Sa pagtingin sa bar na ito, may bahagyang ngiti sa dulo ng aking bibig. Pagkatapos ay inutusan ko si Xiao Zhao na gawin ang ilang bagay. Nang gabing iyon, naghintay ako sa opisina para sa balita mula kay Xiao Zhao. Sa lalong madaling panahon, nakarinig ako ng kaguluhan mula sa ibaba. Naglakad ako patungo sa bintana at tumingin pababa sa bar ni Hong Sijiang. May mga tao na nag-aaway. Alam ko na sinimulan na ni Xiao Zhao ang kanyang hakbang. Nakita ang mga resulta, hindi na ako naghintay pa. Sa halip, sumakay ako ng kotse at umuwi. Pagdating ko sa bahay, nagluluto ang aking asawa. Ang aking anak na babae ay inaabot ang kanyang maliliit na braso. Gustong yakapin. Kinalong ko siya at nakipaglaro at tumingin sa abalang anyo ng aking asawa sa kusina. Bumuntong hininga ako ng mahina. Kung hindi sila dumating upang pilitin ako, ito sana ang buhay na gusto ko. Ngunit ngayon, huli na para magsisi. Kung hindi ko sila lahat ibabagsak, hindi ako makakatulog o makakain ng payat. Pagkatapos ng hapunan, naglaro ako sa bakuran kasama ang aking asawa at anak. Tinawagan ako ni Xiao Zhao ng masigla at sinabi na ang lahat ay naayos na. Ngayong gabi, tinamaan namin ang 5 tindahan ni Hong Sijiang at lahat ng aming mga tao ay ligtas ng umatras. Ako ay lubos na nagtitiwala sa kakayahan ni Xiao Zhao na tapusin ang mga bagay. Matapos marinig ang sitwasyon, binaba ko ang telepono. Sa mga sumunod na araw, si Xiao Zhao ay patuloy na nagpapadala ng mga tao upang salakayin ang teritoryo ni Hong Sijiang. At si Hong Sijiang ay hindi rin natutulog kahit na siya mismo ay nawala sa isang lugar. Nagsimula rin siyang gumanti. Noong una, ang aking mga tao ay nakatakas ng maayos. Ngunit kalaunan, ang mga tauhan ni Hong Sijiang ay nagsimulang habulin at harangin ang akin. Ito rin ay nagdulot ng ilang matinding pagkalugi para sa amin. Ngunit hindi ako nataranta. Inaasahan ko na ang sitwasyong ito matagal na. Dahil gusto niyang labanan ng puwersa sa pamamagitan ng puwersa, bibigyan ko siya ng isang bagay na malambot na haharapin. Pinapunta ko si Xiao Zhao ng mga tao sa lahat ng tindahan ni Hong Sijiang. Wala silang ginawa. Bawat isa sa kanila ay umorder ng beer at umupo lang doon. Inuokupahan ang mga mesa. Tama, ito mismo ang taktika na ginamit ni Hong Sijiang sa akin noon. Ngayon, ginagantihan ko siya. Noong una, nangyari ito, gaya ng inaasahan ko. Sinubukan ng mga tao ni Hong Sijiang na palayasin ang mga tauhan ko. Pero tumanggi ang mga kasama ko na umalis. Ang hindi ko inaasahan ay kung gaano sila kahusay mapigil. Halos umiihi na ang mga tauhan ko sa kanilang ulo at hindi pa rin sila nangahas gumawa ng kahit ano. Sa loob ng ilang araw na sunod-sunod, pumunta araw-araw ang mga tauhan ko sa mga tindahan ni Hong Sijiang at gumastos. Nagkunwari ang mga tao ni Hong Sijiang na wala silang nakikita. Tumigil na sila sa pagtatangka na palayasin sila. Tumigil na sila sa pagtatalo. Nalito ako. Hanggang isang araw, dali-daling lumapit sa akin si Xiao Zhao. Sinabi niya na lahat ng tauhan namin na ipinadala sa mga tindahan ni Hong Sijiang ay binugbog. Bigla na lang nangyari. Kakaupo lang nila sa tindahan nang may sumugod na grupo ng mga tao mula sa labas. Isinara ang pinto at sinimulan silang bugbugin. Matapos marinig iyon, napangiti ako ng bahagya. Sinabi ko kay Xiao Zhao na aliwin ang mga binugbog na kapatid. Ang mga nangangailangan ng aliw, aliwin. Ang mga nangangailangan ng pera, bigyan ng pera. Pagkatapos, pinakuha ko kay Xiao Zhao ang mga litrato ng lahat ng binugbog. Matapos ang lahat ng iyon, ipinaliwanag ko kay Xiao Zhao na ipalatastas. Binugbog ni Hong Sijiang ang mga tauhan ko. Hindi ako maaaring manahimik lang. Sa wakas, nagkaroon ng makatuwirang dahilan ang laban na ito. Sa mga sumunod na araw, inayos ko para kina Xiao Dao at Xiao Zhao na simula ng pag-target sa mga tindahan ni Hong Sijiang nang walang tigil. Maging ito man ay KTV, mga bar o mga paliguan, mga restaurant, kahit ang maliit na tindahan ng sigarilyo sa kanto, basta konektado kay Hong Sijiang, nagpadala ako ng mga tao upang bisitahin sila. Sa paggawa ko ng ganitong kagulo, nagulo ang buong lungsod. Sinabi ng lahat ng amo na nababaliw na ako. Umabot sa ganito. Kahit sinasabi iyan ng iba, ang pinaka-inaalala ko ay kung nasaan si Hong Sijiang. Noon, nagpadala siya ng mahigit 1,000 tao para palibutan ako, pero nakaalis pa rin ako sa laban. Para sa asawa ko, gusto ko nang bitawan ang galit na ito. Pero lumalabas, hindi niya ako basta-basta pakakawalan. Hanggat buhay ako, hindi siya mapapanatag. Dumating si Xiao Dao para magulat. Ilang araw na kaming naghahanap, pero hindi pa rin mahanap kung nasaan si Hong Sijiang. Sa tingin ko baka umalis na siya ng bayan. Nag-isip ako sandali, tapos binawi ko ang haka na iyon. Kung tutuusin, nandito lahat ang kanyang negosyo at impluensya. Walang paraan na pupunta siya sa teritoryo ng iba. Kaya tiyak na nandito pa siya, hindi ko pa lang siya nahahanap. Sa pag-iisip na ito, Inutusan ko ang isang malawakang paghahanap sa buong lungsod, lalo na sa mga suburb at ilang abandonadong bodega at lahat ng kanyang kamag-anak. Uy, Kuya Long, nasuri na namin ang lahat ng lugar na iyon. Bawat isa. Hindi lang wala si Hong Sijiang doon. Wala kahit bakas niya. nang marinig yun mula kay Xiao Dao, napakunot ang noo ko. Hindi iyon makatwiran. Sa mga sumunod na araw, isinugo ko si Xiao Zhao upang patuloy na dumalaw sa tindahan ni Hong Sijiang. Hindi tulad noong nakaraan, kaunti lang ang tao sa loob.
samantalang ang karamihan ay nasa labas. Naghihintay ng dagdag na tauhan. Noong araw na iyon, nagre-review ako ng mga dokumento sa aking opisina nang bigla akong nakatanggap ng tawag. Uy, Xiaolong, si Tio Zuo ito. Si Tio Zuo ay isang nakatatandang figura na may malaking impluensya sa aming larangan. Kahit na retirado na siya ngayon, respetado pa rin siya ng lahat at binibigyan siya ng paggalang. Anumang alitan o sama ng loob ay pinapamagitan niya. Nang marinig na siya iyon, biglang pumasok sa isip ko ang isang ideya at ang kanyang mga sumunod na salita ay nagpatunay sa aking haka. Magsalita ako ng magalang sa telepono. Tio Zuo, bakit mo ako tinatawagan? Tumawa si Tio Zuo at sinabi, Wala lang. Narinig kong bumalik ka. Noong lumabas ka, dapat sana ibinigyan kita ng welcome party. Pero Tio Zuo, kung may sasabihin ka, sabihin mo na lang. wala akong panahon sa kanyang daldal. Pinutol ko agad ang kanyang mga pagsisimula. Pumaus sandali si Tio Zuo, tapos pinanatili niya ang masayang tono. sa tingin ko, alam mo na kung bakit kita tinatawagan. Nang marinig ito, napabuntong hininga ako ng marahan. Siyempre alam ko, pero kailangan kong magpanggap na hindi alam. Ngumiti ako at sinabi sa telepono, Tio Zuo, anong ibig mong sabihin? Hindi ko masyadong maintindihan. nakita akong nagpapanggap, dumiretso si Tio Zuo sa punto. Diretsahin ko na. Dumating si Hong Sijiang sa akin. Alam ko ang mga problema mo, kaya gusto niya akong maging tagapamagitan para mamagitan sa inyong dalawa. Gaya ng inaasahan ko, talagang si Hong Sijiang ang nakahanap sa matandang ito. Pero ang pagpapamagitan sa matandang ito ay hindi mura. Talagang handang gumastos si Hong Sijiang. Nag-isip ako sandali at nagtanong ng parang walang pakialam. Tio Zuo, kasama mo ba ngayon si Hong Sijiang? Siya, Magsasalita na sana si Tio Zuo, tapos biglang tumigil. hindi mo na kailangang malaman iyon. Kailangan mo lang sabihin sa akin kung handa kayong magkasundo. Kung handa, gagamitin ko ang aking dating reputasyon para tumulong. Kung hindi, ang iyong problema ay hindi ko na pakikialaman. Ang mga salita ni Tio Zuo parang kinokonsulta ako, pero malinaw ang ibig sabihin. Kung pumayag ako sa pamamagitan, okay ang lahat. Kung hindi, ang aking daan baka hindi na naging madali mula ngayon. Ngumiti ako nang marinig iyon. Nagsalita na si Uncle Zuo. Siyempre, kailangan kong magbigay-pugay kay Uncle Zuo. Habang nagsasalita ako, nag-gesture ako kay Xiao Dao na lumapit at kinindatan ko siya. Agad na naintindihan ni Xiao Dao. Lumingon siya at lumabas ng opisina. Patuloy kong inaantala si Uncle Zuo. Nagpapalipas ng oras. Alam mo ang nangyari sa pagitan natin. Sinakop niya ang teritoryo ko noon at nagpadala ng mahigit 1,000 tao para hadlangan ako. Paano natin ito aayusin? Tahimik si Uncle Zuo ng matagal. Pagkalipas ng ilang sandali, muling nagsalita si Uncle Zuo. Xiaolong, dahil ganoon ang sitwasyon, sa tingin ko, dapat kayong dalawa ay umupo at pag-usapan ang mga bagay-bagay. Sa kasabihan, mas mabuti ang magkaayos ang magkaaway kaysa mag-away. Tama ba? Habang nag-aalangan ako kung dapat ba akong pumunta at makipag-usap, pumasok si Xiao Dao sa pinto at umiling siya sa akin. Ang bagay na ipinagawa ko kay Xiao Dao ay pumunta sa bahay ni Uncle Zuo at tingnan kung nandoon si Hong Sijiang. Pero mukhang wala siya roon. Pagkatapos mag-alangan ng ilang saglit, pumayag ako kay Uncle Zuo. Nagkasundo kaming magkita sa loob ng 3 araw sa Hongbin Restaurant. Pagkatapos magbaba ng tawag, umupo ako sa aking upuan at nag-isip ng mga kontrahan. Noong nakaraan, hinayaan kong makatakas si Hong Sijiang. Hindi ngayon. Talagang hindi. Pagkatapos ng 3 araw, dumating ako sa Hongbin Restaurant ayon sa kasunduan. Pero hindi ako lumabas ng kotse hanggang sa tumawag si Xiao Dao. Sinabi niyang malinaw na ang lahat. Nang marinig iyon, sa wakas, lumabas ako ng kotse at dumiretso sa ang pribadong silid na sinabi sa akin ni Uncle Zuo. Kumatok ako sa pinto, binuksan ng isang bodyguard ang pinto at sinubukan akong halughugin. Pero itinulak ko siya palayo. Halatang nagalit ang bodyguard. Muntik na niya akong sapakin nang sumigaw ang isang boses. Tigil. Siya ay aking pinarangalan na panauhin. Ang boses ni Uncle Zuo ay nanggaling sa loob ng silid. Umurong ang bodyguard. Pumasok ako sa pribadong silid pero natagpuan na si Uncle Zuo lang ang nasa silid. Tumingin ako kay Tio Zuo, naguguluhan. Ngumiti at kumaway si Tio Zuo. Inanyayahan niya akong umupo sa tabi niya. Tumingin ako sa paligid ng silid. Tinitiyak na mag-isa siya. Noon lang ako lumapit at umupo. Nagbuhos si Tio Zuo ng tsaa at inabot sa akin. Hindi ko ito kinuha. Sa halip nagsalita ako ng direkta. Tio Zuo, hindi ba gusto mong mamagitan sa akin at kay Hong Sijiang? Nasaan siya? Nang makita na hindi ko kinuha ang tasa na inabot niya sa akin, ngumiti si Tio Zuo at inilapag ang tasa. Malapit lang siya. Natatakot lang na baka gumawa ka ng hakbang sa kanya. Kaya hindi siya maglakas loob lumabas. Kung wala man siyang lakas ng loob na magpakita, wala nang kailangan ng tigil putukan. Pagkatapos noon, tumayo ako para umalis. Pero inabot ni Tio Zuo at pinigilan ako. Sandali, hayaan mong magtanong muna ako ng ilang katanungan. Tumayo ako roon at sumulyap sa kanya. Pagkatapos ay umupo ulit ako. Si Tio Zuo ay mayroon pa rin kanyang trademark ng ngiti. Nakatingin sa akin. Alam ko ang lahat. Tungkol sa nangyari noon at kamakailan. Talagang kasalanan ni Hong Sijiang. Kaya ano ang iyong mga hinihingi? Diretso kong sinabi.
Simple lang ang mga hinihingi ko. Paluhodin siya at humingi ng tawad sa akin. Ibigay sa akin ang lahat ng kanyang negosyo. Pagkatapos, umalis siya sa lungsod na ito. Nang marinig ang aking mga hinihingi, Xiaolong, hindi yan hinihingi. Hinihingi mo ang kanyang buhay. bumuntong hininga ako ng may paghamak. Noong nagpadala siya ng 1,000 tao upang palibutan ako noon, hindi ba niya sinubukang kunin ang buhay ko? Noong nagtayo siya ng bitag sa restaurant, hindi ba niya sinubukang patayin ako? Narinig ito ni Tio Zuo at bumuntong hininga nang walang magawa. Siyempre, alam ko lahat iyan. Pero kailangan mong mag-iwan ng puwang para sa hinaharap na pakikitungo. Pumikit ako at malamig na sinabi, Ang alam ko lang, kung hindi mo bubunutin ang mga damo, lalago sila at babagabag sa iyo bukas. napabuntong hininga si Zuo Shu nang marinig iyon. Kung ganyan ang ugali mo, sa palagay ko, hindi na kailangan na magsalita ka. Nang makita na medyo galit si Zuo Shu, nag-alinlangan ako sandali. Suashu, kanina, tinanong mo ako kung ano ang mga kondisyon ko. Ang aking mga kondisyon, syempre, mas paborable sa akin, mas mabuti. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Zuo Shu. Pagkatapos ay nagtanong siya. Kaya ang ibig mong sabihin ay maaari itong makipag-ayos. Ngumiti ako ng bahagya. Maaari itong makipag-ayos. Maaaring makipag-ayos. Tiyak na maaaring makipag-ayos. Tumango si Zuo Shu ng may kasiyahan. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang maleta mula sa tabi ng kanyang paa. Nasa loob ang 5 tindahan ni Hong Sijiang at isa pang 5 milyong dolyar. Sinabi niya na ito ay kompensasyon para sa iyo. Kinuha ko ang maleta at sinuri ito. Pagkatapos ay inilagay ko ito sa tabi ng aking paa. Talaga, medyo marami. Mukhang may sinseridad siya. Nang makita na lumambot ang aking ugali, agad nang ngumiti si Zuo Shu ng malapad. Mas maganda iyan. Walang buhol na hindi kayang kalagan. Kaya sa inyo, pwede ba nating kalimutan na lang? Tumigil ako saglit. Hindi ako sumagot agad. Patuloy na naghintay si Zuo Shu para sa aking sagot. Matapos mag-alinlangan ng mahigit 10 segundo, tumango ako. Ngumiti si Zuo Shu nang mula tainga hanggang tainga. Nakumbinsi ako. Maaari niyang makuha ang pera mula kay Hong Sijiang. Siyempre masaya siya nang makita na masaya rin si Zuo Shu. Dahan-dahan kong sinabi, Zuo Shu, dahil naresolba na ang issue, paano si Hong Sijiang? Ang alitan ay naayos na. Dapat tayong mag-inuman kahit isang beses. Tumango si Zuo Shu. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag. Hindi nagtagal, muling bumukas ang pinto ng pribadong silid. May isang taong pumasok. Sino pa, kundi si Hong Sijiang. Maaari bang iba? Hindi ko alam kung saan siya nagtago nitong mga nakaraang araw. Halatang pagod siya. Nabawasan siya ng maraming timbang. Nang makita niya ako, agad siyang lumapit na nakangiti at binati ako. Tagal. Mali ako dati. Patawarin mo ako. Ngumiti si Hong Sijiang at iniabot ang kanyang kamay sa akin. Tiningnan ko siya. Pagkatapos ay ang kanyang kamay. Ngumiti ako ng bahagya at tumayo. Pinalalaki mo ako, Hong. Lahat tayo ay naghahanap buhay lang. Hindi ba natural lang iyon? Habang nagsasalita ako, hinawakan ko ang kanyang kamay. Nakangiti pa rin siya. Akala na pinatawad ko na siya. Sa susunod na saglit, nagbago ang ekspresyon ko. Hinawakan ko ang kamay niya at piniit. Si Hong Sijiang ay sumigaw ng masakit. Ang biglaang galaw na ito ay hindi niya inaasahan. Hinawakan ko ang kanyang mga baling kamay at tinitigan siya ng malamig. Nagulat si Tio Zuo. Hinampas niya ang mesa at sinabing, bitawan ko. Xiaolong, anong ginagawa mo? Bitawan mo. Ang sigaw niya, kasabay ng mga hiyaw ni Hong Sijiang, ay agad na nakaguhit ng mga bodyguard mula sa labas. Nang makita akong inaatake si Hong Sijiang, nagmadali ang 2 bodyguard para pigilan ako. Kahit hindi tumingin, sinipa ko, at ang 2 guwardiya ay lumipad palabas ng pinto. Noon, humarap ako sa libong kaaway mag-isa at nakaligtas. 2 bodyguard lang, akala nila mapipigilan nila ako? Kung hindi dahil sa asawa at anak ko, sa sandaling pumasok sila, patay na sila. Tinitigan ko si Hong Sijiang na nakaluhod sa sahig at lalo kong pinisil. Ang mga hiyaw ni Hong Sijiang ay umalingaw-ngaw sa bulwagan. Hindi na napigilan ni Tio Zuo ang sarili. Tumayo siya at tinuro ako. Sumigaw. Wo Jianglong, anong ginagawa mo? Wala bang halaga sa iyo ang mga salita ko? Nang makita si Tio Zuo na galit, tiningnan ko siya. Tio Zuo, sabi mo nagretiro ka na, kaya wag ka nang makialam sa aming gawain. Lumabas ako bilang respeto sa iyo. Ngunit ngayon, kailangan kong wasakin si Hong Sijiang at seryoso ako. Dahil narinig iyon, namutla si Hong Sijiang sa takot. Tiningnan niya si Uncle Zuo na may nagmamakaawang mga mata. Namula si Uncle Zuo sa galit, nanginginig. Sinabi niya sa akin na pakawalan siya. Hindi ko siya pinansin. Tinitigan ko si Hong Sijiang na nakaluhod sa lupa. Hong Sijiang, hinanap kita kahit saan. Pagkatapos mong magdulot ng problema, akala mo makakapagtago ka. Hindi iyan ang ugali mo. Habang nagsasalita, pinaghigpitan ko ang hawak. Napangiwi siya sa sakit. Long, ako, alam kong mali ako. Hindi ako dapat nagdulot sa iyo ng problema. Humihingi ako ng tawad. Malamig akong ngumuso. May bahid ng ngiti sa dulo ng aking bibig. Humihingi ng tawad? Akala mo sapat na ang paghingi ng tawad? Ano ang gusto mo? Pinawisan si Hong Sijiang dahil sa sakit. Pinagkagat niya ang kanyang mga ngipin. Hindi siya mukhang isang malaking tao. Nagpadala ka ng maraming tao para patayin ako. At napunta ako sa bilangguan ng 10 taon.
Hindi ba patas na kunin ko ang negosyo mo? Ano? Nang marinig ang hinihingi ko, lumaki ang mga mata ni Hong Sijiang. Hindi niya inaasahan na hihingi ako ng ganoon kalaking bagay. Pero dahil sa sitwasyon, wala siyang choice kundi pumayag. Walang magawa, tumango siya bilang pagsang-ayon. Tinawagan ko si Xiao Dao. Makalipas ang 2 minuto, pumasok si Xiao Dao sa pribadong silid na may kontrata. Nakita akong hawak si Hong Sijiang gamit ang isang kamay. Hindi siya nagulat. Hinila ko si Hong Sijiang papunta sa mesa at pinirmahan ko siya sa kontrata ng paglipat. Si Hong Sijiang, hawak ang nabaling pulso, ay paulit-ulit na tumitingin sa kaliwat kanan. Nang pakawalan ko siya, kinuha niya ang tasa mula sa mesa at inihagis sa akin. Nagulat ako, inarang ko ito gamit ang kamay ko. Pagkatapos, narinig ko ang tunog ng basag na salamin. Talagang sinira ni Hong Sijiang ang bintana at tumalon. Tumakbo ako sa bintana para tingnan. Nakita ko, hindi pinapansin ang sakit sa kamay. Sumakay siya sa kotse ng kanyang nasasakupan at nagmaneho ng panik. Nakita ko siyang tumakbo. Gustong habulin ni Xiao Dao, pero pinigilan ko siya. Lumapit ako kay Uncle Zuo at malamig kong sinabi, Uncle Zuo, ang mga bagay na ganito sana sa susunod ay huwag ka nang makialam. Sa iyong edad, ang mag-alaga ng bulaklak sa bahay at mag-alaga ng isda, hindi ba mas maganda? Pagkasabi niyan, inilabas ko si Xiao Dao mula sa pribadong kuwarto. Si Uncle Zuo ay naiwan na galit at bigo sa likod ko. Bumalik sa kumpanya, agad kong pinapunta si Xiao Zhao at ang kanyang mga tauhan upang kunin ang mga kumpanya at tindahan ni Hong Sijiang. Ang ilan sa mga tindahan at kumpanya, bagamat may kinalaman kay Hong Sijiang, ay wala sa kanyang pangalan. Ngayong sobra ko siyang tinakot, ito ang pinakamagandang pagkakataon para kunin ang kanyang mga ari-arian. Makalipas ang 1 buwan, dumating si Xiao Zhao upang mag-ulat ng magandang balita. Karamihan sa mga kumpanya ni Hong Sijiang ay nakuha na nating lahat. Sinabi rin ni Xiao Zhao, ang mga tauhan ni Hong Sijiang ay tumakas na o nagpalit ng trabaho. Masasabing si Hong Sijiang ngayon ay isang general na nag-iisa. Nang marinig ang balitang ito, gumaan ang pakiramdam ko. Ngunit di nagtagal, may isang bagay na hindi inaasahang nangyari. At ang insidenteng ito ay muntik nang pumatay sa akin. Noong araw na iyon, nag-aayos ako ng mga dokumento sa aking opisina nang biglang tumawag si Uncle Zuo. Ayaw ko na makipag-away sa matanda, pero naisip ko, ang nakaraang insidente ay nagtulak sa kanya na hindi na makialam sa mga bagay sa pagitan namin ni Hong Sijiang. Sa pagkakataong ito, tumawag siya, baka may iba siyang kailangan. Pagkatapos mag-alinlangan ng sandali, sinagot ko pa rin ang tawag. Xiaolong, si Uncle Zuo ito. May oras ka ba ngayong gabi? Gusto sana kitang imbitahang kumain. Nang marinig ito, medyo nagulat ako. Bakit ba ako aanyayahan ni Uncle Zuo ng hapunan nang walang dahilan? Uncle Zuo, sabihin mo na lang kung ano ang nasa isip mo. Hindi na kailangan ng hapunan. Ang mga matatandang ito, kapag umiinom, gusto nilang mag-asta na sila ang nakatataas. Baka sa pagkakataong ito gusto lang niya akong puntahan upang ako ay pagsabihan. Sa telepono, natahimik sandali si Tito Zuo. Tapos tumawa siya at sinabi, Xiaolong, narinig ko tumakas si Hong Sijiang. Umalis na siya sa lugar natin. Napaisip ako noong huling beses na nagpamagitan ako sa inyong dalawa. Kasalanan ko ito. Nabulag ako ng kasakiman. Kaya gusto kong humingi ng tawad sa iyo. hindi mali si Tito Zuo tungkol doon. Kahit ayaw kong pumunta, dahil sinabi niya iyon, kailangan kong bigyan siya ng respeto. Pagkatapos, mag-alinlangan saglit, pumayag ako. Pagkatapos magbaba ng telepono, tinawagan ko ang asawa ko at sinabi ko sa kanya na hindi ako uuwi para sa hapunan. Nang gabing iyon, mag-isa akong nagmaneho papunta sa bahay ni Tito Zuo. Nakatira siya sa isang hiwalay na villa sa labas ng lungsod. Tahimik ang lugar na bagay sa kanyang edad. Pagkatapos iparada ang sasakyan, kumatok ako sa pintuan. Napansin kong hindi nakalak. Hindi na nag-isip pa. Itinulak ko ito at pumasok. Sa gabi, wala man lang ilaw sa bakuran. Ngunit sa bakuran, naaamoy ko ang ilang mga bulaklak at naririnig ang tunog ng tubig mula sa pond ng isda. Naramdaman ko ang daan patungo sa pinto para lang makitang madilim sa loob ng bahay. Bigla, naramdaman kong may mali. Isang masamang pakiramdam ang dumating sa akin. Kumatok ako sa pinto, sumigaw ng ilang beses, pero walang sagot. Habang nag-aalinlangan ako kung papasok, bigla, isang punyal, kumikinang na malamig, sinaksak sa akin. Umiwas ako sa gilid, naiwasan ang atake. Pagkatapos ay hinawakan ng kamay na may hawak ng punyal at sinuntok ang kanyang pulso. Ang tao, sa sakit, binitawan ang punyal. Magkasuntukan na sana ako, pero biglang tumakbo ang anino sa dilim at nawala. Tiningnan ko ang punyal sa aking kamay, pero dahil masyadong madilim, walang malinaw na nakikita. Ngunit ang aking makumpirma ngayon ay ito ay bitag na ginawa ni Tito Zuo at ng taong iyon. Sa pag-iisip nito, napuno ako ng galit. Bigla, umingay ang sirena ng pulis sa labas ng pinto. Narinig ko ang sirena. Natigilan ako saglit. Bago ako makapag-react, biglang bumukas ang pinto. Isang dosenang armadong pulis ang sumugod. Bago ako makapagsalita, 2 opisyal ang lumapit at pinatumba ako sa lupa. Makalipas ang kalahating oras, nasa istasyon ng pulisya ako. Dinala nila ako sa silid ng interogasyon at nagsimulang magtanong sa akin. Pagbaba ng parusa para sa pag-amin. Kung aamin ka ngayon, ito ang pinakamabuting opsyon mo. Aminin? Aminin ang ano? Nakita ang aking pagkalito.
Nagalit ang pulis. Bakit mo pinatay ang buong pamilya? Ano? Narinig yun? Nablangko ang isip ko. Mahigit isang dekada na ang nakalipas. Kahit noong lumaban ako laban sa libo-libo, hindi ako pumatay ng kahit sino. At ngayon bigla nilang sinabi na nakagawa ako ng isang malaking krimen. Wala pa ring imik. Ibinagsak niya ang isang tambak ng mga larawan sa harap ko. Sa mga larawan, ilang tao nakalatag sa lupa. Ang dugo ay kumakalat sa paligid nila. At ang mga patay na ito ay walang iba kundi ang pamilya ni Tio Zuo. Natulala ako. Tinawagan niya ako ngayong hapon at pinatay bago sumapit ang gabi. Napakalma ko ang sarili ko. Sinabi ko sa kanila na tinawagan ako ni Tio Zuo at inanyayahan ako sa hapunan sa kanyang bahay at inulit ko ang buong kwento. Ipinakita ko rin sa kanila ang talaan ng tawag. Matapos suriin, naguluhan din sila. Pagkatapos ay bigla kong naalala na ang aking sasakyan ay may dashcam. Kung susuriin nila ang video, malalaman nila kung ako ba talaga ang pumatay. Pinag-usapan ito ng mga pulis at pagkatapos ay umalis. 2 oras ang lumipas. Bumukas ang pinto ng silid ng interogasyon. Pinalaya ako. Akala ko makakauwi na ako. Ngunit sinabi ng mga pulis na hindi pa ako pwedeng umalis. Pinaghihinalaan pa rin ako. Narinig iyon, nainis ako, ngunit wala akong magawa. Maya-maya pa, dumating ang asawa ko dala ang aming anak na babae. Kasama kong dumating sina Xiao Dao at Xiao Zhao. Nang makita ako ng asawa ko, itinapon niya ang sarili sa aking mga bisig. Ang kanyang mga luha ay bumabad sa aking damit. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iyak, sa wakas ay nagsalita siya. Mahal, ano ang nangyayari? Bakit nila sinasabi na pumatay ka ng tao? Napabuntong hininga ako ng walang magawa at muling sinabi sa kanila kung ano ang nangyari noong hapon na iyon. Sina Xiao Dao at Xiao Zhao ay nagalit matapos marinig ito. Alam nila na ako ay pinagbintangan. Alam ko rin iyon. Ngunit ang problema ngayon ay maghanap ng ebidensya upang linisin ang aking pangalan. Binunasan ng aking asawa ang kanyang mga luha at sinabing kukunin niya ang pinakamahusay na abogado para sa akin. Ngumiti ako at hinaplos ang kanyang buhok. Huwag mag-alala. Kung wala kang ginawang mali, wala kang dapat katakutan. Naniniwala ako na patunayan nila ang aking kawalang sala. Matapos magsabi ng ilang salita sa aking asawa, dinala ako sa detention center. Akala ko ay mananatili ako roon ng ilang sandali. Ngunit matapos akong tanungin ng pulis ng mga detalye tungkol sa kaso at suriin ang surveillance footage mula sa kumpanya at sa aking sasakyan, natagpuan nila na ang lahat ay tumutugma sa aking sinabi. Ito ay sapat upang patunayan na wala akong oras upang patayin si Tio Zuo at ang kanyang pamilya, kaya pinalaya nila ako. Sa pagkakataong ito, may parehas na ingranding paghahanda kasama ang aking mga tauhan na nakatayo sa 2 hanay at binabati ako, "Kumusta, Kuya Long?" Nang makita ito, nakaramdam ako ng kaunting kawalan ng magawa. Talagang hindi ko gusto na magkaroon pa ng ganitong engranding pagtanggap. Lumapit sa akin ang aking asawa. Hawak ang aming anak na babae. Sa mga araw na wala ako, pumayat din siya. Itinapon niya ang sarili sa aking mga bisig. At hindi mapigilan ang pag-iyak. Akala ko, iiwan mo na naman akong mag-isa. Naririnig ang hikbi ng aking asawa. Napabuntong hininga ako. Pagkatapos ay niyakap ko sila ng mahigpit ng aming anak. At marahang inalo siya. Hindi na maulit. Sina Xiao Zhao at Xiao Dao ay naghanda ng isang brazier para sa akin. Pinalakad nila ako dito at binudburan ako ng tubig na binasa ng dahon ng pomelo. Pagkatapos ay sinabihan nila akong maligo upang maalis ang malas. Ngumiti ako ng walang magawa. Kayo lahat ay mapamahiin. Pero pareho silang nagpilit na pumunta ako. Hanggang sa nagsalita ang asawa ko. Makinig ka sa kanila, maligo ka. Saka lang ako pumayag. Sige, makikinig ako sa'yo. Pagdating sa paliguan, ako lang ang tao sa buong pool. Halata naman na si Xiao Zhao at si Xiao Dao ang nag-ayos. Habang nagbababad ako, bigla akong nakarinig ng yabag sa likod ko. Noong una, akala ko ito ang nakaayos na tagapaglinis para sa akin. Maestro, pakihugas mo akong mabuti mamaya. Ilang araw na akong hindi naliligo. Pero walang sagot. Napagtanto kong may mali. Bigla akong lumingon at nakita ko si Hong Sijiang na may hawak na punyal na sumugod sa akin na may mga matang namumula. Umiwas agad ako. Nakaligtaan ng kanyang punyal. Sumunggab ako ng tuwalya sa malapit at ibinalot ko ito ng mahigpit sa kanyang pulso na may hawak ng kutsilyo. Hinila ko ng malakas at kinaladkad siya sa pool. Paglabas ng kanyang ulo sa tubig, sinuntok ko siya diretso sa mukha. Ang suntok ang nagpahagis kay Hong Sijiang na gumugulong pabalik sa tubig. Matapos siyang bumangon mula sa tubig, tinitigan pa rin niya ako ng matindi. Guo Jianglong, ginawa mong impyerno ang buhay ko. Ngayon, tatapusin ko na ito. Pagkasabi niyan, kumuha siya ng isa pang kutsilyo mula sa kanyang likod. Hong Sijiang, ikaw ba ang pumatay kay Tio Zuo? Natigilan si Hong Sijiang sandali. Ha 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 ha. Hindi ka naman tanga, no? Nalaman mo rin pala? Ang galit sa aking puso ay hindi na mapigilan. Para lang ma-frame ako? Hindi ako tanga. Ang simpleng frame-up na ito, kahit bata ay makakita. Ang layunin ko ay patayin ka dito. Narinig ko siyang sabihin niyon, naintindihan ko kaagad. Ang pag-setup sa akin ay unang hakbang lang. Gusto niyang maikulong ako ng ilang araw at paglabas ko, tiyak na pupunta ako upang maghugas ng malas. At ang paliguan na ito ay pag-aari ng aking kumpanya.
Tiyak na pupunta ako rito upang maligo. Kailangan ko siyang hangaan. Talagang pinaghirapan niya akong patayin, pero wala ring nangyari. Hinawakan ni Hong Si Jiang ang punyal. Nanginginig ang mga kalamnan sa kanyang mukha at sumigaw siya ng malakas. At sinugod ako. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang lakas ng loob. Na ako lang ang puntirya niya. Noon, kahit libo-libo niyang tauhan, ay hindi ako mapatay. At ngayon akala niya kaya niya mag-isa? Iniwasan ko ang atake niya. Pagkatapos, sinipa ako ng malakas ang ulo niya, napadaing siya at diretso sa tubig. Sinunggaban ko siya at hinila palabas at inihagis sa dalampasigan. Pagkatapos, tumawag ako ng pulis. Makalipas ang 2 araw, ipinaalam sa akin na inamin ni Hong Si Jiang ang lahat. Pero ang hindi ko inaasahan ay, isinumbong din niya ako. Ang dahilan ay, ang kumpanya ko at ako ay may ginagawang delikado. Nang marinig ko ang balita, nagalit ako ng sobra. Napatawa na lang ako. Pagkatapos, dumating ang pulis para imbestigahan. Natural, wala silang nakitang mali. Bago ako bumalik, sina Xiao Zhao at Xiao Dao ay pinatigil na ang mga ilegal na gawain. Ngayon, lehitimo na kami, mga kagalang-galang na negosyante. Hindi nagtagal, ay nahatulan si Hong Si Jiang. Nabalitaan ko nagpanggap siyang baliw para makaiwas. Pero nakita nila ang totoo dahil sa bigat ng kanyang krimen. Diretso siyang hinatulan ng kamatayan at sa ilalim ng aking pamumuno, patuloy na lumago ang Hongsheng. Lumawak pa sa ibang bansa. Kami ang isa sa pinakamalaking nagbabayad ng buwis. Nagbibigay ng 10,000 trabaho sa lugar. Pinuri pa kami ng mga autoridad at binigyan ng maraming parangal. Makalipas ang 1 taon, bumili ako ng villa sa tabing dagat. Dito, nagbabakasyon ang aming pamilya tungkol sa kumpanya. Si Xiao Zhao at Xiao Dao ang humahawak ng maayos. Nakahiga ako sa beach chair, sumandalang asawa ko sa akin. Pinapanood ang mga anak naming naglalaro sa buhangin. Ngumiti siya ng mahina. Ang ganitong buhay ay minsan kong pinangarap. Ngayon, totoo na. Naranasan ko na ang tagumpay. Pero ang nakaraan ay usok lang. Walang tatalo sa sandaling ito ng kaligayahan. Dati akong malaking tao. Pero simula ngayon, asawa lang ako. Isang ama,